Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 331 hanggang 340. Kabanata 331, Mga lupang tagapagmana. Ang ganitong mga kagamitan sa pakikinig ay karaniwan, ngunit magastos. Si Bridger Davenport ay dapat na gumastos ng malaking halaga upang makuha ito, na malinaw na nagpapakita ng kanyang taos-pusong layunin na lumihis kay Julius Reed. Ang mga eavesdropping tool na ito ay karaniwang may saklaw ng pagsubaybay na humigit kumulang 1 kilometro. Kahit na hindi binanggit ni Bridger kung saan matatagpuan ang device, hindi ito dapat malayo dito. Nang makitang walang tao sa paligid, palihim na inilabas ni Julius Reed ang nakikinig at inilagay ito sa kanyang tainga. Ang signal ay pasulpat-sulpat, at ang mga boses ay dumating sa kalat-kalat na pagsabog. Naglalakad patungo sa isang direksyon kung saan bahagyang mas maganda ang signal, ang mga tunog sa nakikinig ay lalong naging malinaw. Lumilitaw na ang lokasyon kung saan na-install ni Bridger ang aparato ay patungo sa direksyon ng mga pantalan. Dapat panatilihin ang lubos na lihim. Ang pagdating ng Santoer ay hindi dapat malaman ng iba. Boses ng isang lalaki ang nanggagaling sa nakikinig. Dahil sa malawakang paglalakbay, pamilyar na pamilyar si Julius sa mga wikang ito at hindi siya nahirapang maunawaan ang mga ito. Magtiwala ka, tagapagtanggol, ang sarili nating mga tauhan ay nakapaligid sa lugar. Pagkatapos ng mga lupain ng Saint Air, dadalhin siya kaagad sa villa ng Leopold family sa pamamagitan ng kotse, at walang sino man ang magiging mas matalino. Ang boses ng ibang tao ay kapansin-pansing mas magalang. Malaking kahalagahan ang bagay na ito. Dapat nating protektahan ang santo tagapagmana sa lahat ng bagay. At ang taong sumire sa ating sagradong sekta taon na ang nakararaan hayaan siyang makatikim ng kamatayan. Halata sa boses ng lalaki ang galit habang nagsasalita. Ang pagkawala ng sekta ng isang tao ay isang hindi mabuburin na kahihiyan para sa alinmang paksayon, at ang mga imahe ng kanilang sect hierarch at Saint Air na banibitbit ay kumalat sa buong mundo. Kahit na naibalik ang Skyfire, ang kanilang reputasyon sa underworld ay lubhang nabawasan. Kung minsan, kinukutsa pa sila ng ibang puwersa, isang mantsa na hinding-hindi nila maalis. Inaasahan ko ang sandaling iyon. Sana hindi siya madaling mamatay. Tahimik, ang Saint Air ay lalapag sa loob ng 5 minuto. Ihanda ang mga sasakyan at tiyakin ang kanyang proteksyon sa lahat ng paraan. Naiintindihan. Inayos na ng Team A ang lahat, at lalabas ako kaagad sa isang daanan sa lumang distrito ng bayan. Nasa posisyon ang Team B, walang mga kaina-hinalang individual sa malapit. Maghandang salubungin ang Saint Air. Natahimik ang nakikinig, naiwan lamang ang tunog ng alon na humahampas sa pantalan. Lumipat si Julius Reed sa isang mataas na gusali at tahimik na naglabas ng isang pares ng binocular. Ang mga ito ay espesyal na binagong mga tool na hindi makikita, kahit nasa sikat ng araw. Sa di kalayuan, isang napakalaking barko ang hamampos sa mga alon, na dumiretso sa pantalan. At malapit sa pantalan, marami ang armado hanggang sa ngipin, patuloy na nagbabantay. May mga bantay sa paningin at mga nakatago. Talagang panoorin. Bulong ni Julius Reed na may mahinang ngiti, lihim na nagmamasid mula sa isang lumang gusali. Sa wakas, huminto ang barko malapit sa pantalan. Out of nowhere, isang figure na pula ang bumaba sa alon. Maligayang pagdating, Saint Air. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng mga gwardya sa nakikinig. Ito ay isang pagsubok. Ang tinig ng santo tagapagmana, na may edad, nagsasalita bilang isang tao na hindi bababa sa kanilang 40 o 50. Ngunit ang kakayahang lumakad sa tubig ay talagang pambihira. Pakiusap, Saint Air, sumakay ka sa kotse. Ang mga tao mula sa Leopold family sa Five River Province ay naghihintay dito, at ang aming mga tauhan ay sasamahan ka sa buong paglalakbay upang matiyak ang iyong ligtas na pagdating sa Leopold family villa. Lumapit sa Saint Air ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na damit, magalang na kumumpas.
Nasaan na ang Ridge family? Tanong ng Saint Air, nakapulupot ang mga kamay sa likod, na hindi nagmamadaling pumasok sa sasakyan. Hinihintay ka ng mayordoma ng Ridge family sa Leopold Family Villa. Ang family head ng Ridge family ay wala sa posisyon na makipagkita sa iyo at kasalukuyang nagdadasal sa bahay. Sagot ng lalaking nakadilaw. Mukhang natatakot ka. Malayo ang nilakbay ng Saint Air of Skyfire sa Five River Province, at si Truman Ridge ay naglakas loob na magpadala lamang ng mayordomo para tanggapin ako. Talagang dismissive siya. At saka, ang pagpunta ko rito ay para patayin ang baliw na iyon, ano ang dapat niyang katakutin. Sa isang sweep ng kanyang mahabang manggas, sinabi ng Saint Air, direkta sa pamilya ng Ridge. Dapat ipakita sa kanya ng Skyfire ang ilang kulay. Saint Air, ang Ridge family dito sa Five River Province ay may napakalaking impluwensya. Dapat ba tayong? Huminto ang lalaking nakadilaw na roba sa kalagitnaan ng pangungusap, hindi nang ahas na magpatuloy. Ang Ridge family. Mapapatay ko sila sa isang titik ng aking pulso. Ang Saint Air ay tumalikod at sumakay sa karwahe, ang kanyang tinig, ipaalam sa mayordomo at sabihin sa kanya na hihintayin ko siya sa Ridge family estate. Naiintindihan. Walang saglit na pag-aalinlangan, agad na inilabas ng lalaking nakadilaw na roba ang kanyang telepono para tumawag. Samantala, ang kotse ng Saint Air ay nagsimulang mabagal na umusad. Noon lang, nakatanggap ng mensahe ang telepono ni Julius Reed, na walang iba kundi si Bridger Davenport. 1 kilometro ang layo mula sa pantalan, may bitag. Ang isang lighter ay ang switch. Bagamat hindi nito kayang harapin ang isang nakamamatay na suntok, sapat na ito upang matakot. Nang mabasa ang mensahe, kinuha ni Julius Reed ang kanyang lighter. Ang kapakanan na ito ay ginawa sa kanya na muling suriin si Bridger Davenport, talaga. Ang isip sa likod ng Three-Blade Group, napakametikuloso sa kanyang pagpaplano. Ngunit ang 1 kilometrong iyon ay eksakto kung saan natagpuan ni Julius Reed ang kanyang sarili ngayon. Sinusukat ang bilis ng sasakyan, tumalon siya mula sa lumang gusali, gamulong pasulong at naglaho sa kadiliman. Boom! Pagkalapag niya, mariing idiniin niya ang lighter sa kamay niya. Isang bahid ng apoy ang bumangon sa kalangitan. Sa gitna ng apoy, isang figure ang bumaril sa himpapawid, bahagyang gulong-gulo, ngunit patuloy pa ring nakalapag sa lupa. Protektahan ang santong tagapagmana. Agad na gumalaw ang mga tao, at ang hidden guard ay nagkalat sa paghahanap sa salarin. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghahanap, wala silang nakitang bakas ng sinuman. Sino ang responsable para sa seguridad ng operasyong ito? Lumingon ang Saint Air, ang kanyang malamig na tingin ay tumatama sa mga miyembro sa likuran niya. Lahat ng taong nakatingin sa kanya ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad. Ito, ako iyon. Sa wakas, tumayo ang isang lalaking nakasuot ng field gear, halatang nanginginig. Bakit hindi mo napansin? Itinuro ng santong tagapagmana ang nasusunog na sasakyan sa harapan niya at nagtanong ng malakas. Ang kanyang pulang damit ay medyo gutay-gutay, ngunit hindi siya nasaktan. Kung ibang tao, baka naging bangkay na sila, tulad ng driver sa loob. Patawarin mo ako, Saint Air. Agad na lumuhad ang lalaki sa lupa, puno ng takot ang kanyang boses, kasalanan ko ito. Hinihiling ko sa banal na tagapagmana na bigyan ako ng pagkakataong tabyusan ang aking sarili sa pamamagitan ng mahusay na paglilingkod. Naway sa wakas ay tabyusan ka ng Panginoon. Ipinikit ng Saint Air ang kanyang mga mata at dahan-daang iniabot ang kanyang mga kamay. Hindi. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Saint Air, nakagawa ako ng malaking kontribusyon sa Skyfire. Hindi mo kaya, Habang siya ay sumisigaw, biglang lumitaw ang apoy sa katawan ng lalaki, na unti-unting sinusunog. Saint Air, hindi. Makalipas ang kalahating minuto, nahiga ang lalaki sa lupa, ganap na naging abo. Sana matuto ka rito at iwasan ang kaiyahiyang kamatayan tulad niya. Laming-galinga ang Saint Air, dahilan para manginig sa takot ang mga tao sa malapit. Titingnan ko kaagad. Ang isa pang subordinate, na nagpupunas ng malamig na pawis sa kanyang noo, ang nanguna sa kanyang mga tauhan upang mabilis na inspeksyonin ang lugar upang matiyak na wala ng anumang pagbabanta. Makalipas ang 20 minuto, sumakay ang Saint Air sa isa pang kotse at dumiretso sa kinaroroonan ng Ridge family.
At sa likod niya, isang dosenang sasakyan ang sumunod sa paghabol. Lucan, pumunta sa lokasyon ito at magdulot ng aksidente sa sasakyan para sa akin. Sa pagmamasid sa mga umaatres na sasakyan, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at nagpadala ng lokasyon ng GPS sa Western Swordsman, Lucan Davenport. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 332, Aksidente sa Trapiko. Ang convoy na patungo sa Ridge Family Villa ay medyo nakakalat, maraming sasakyan ang hindi makasabay sa sasakyan ng Saint Air dahil sa masikip na trapiko. Ang Skyfire ay orihinal na nagplano ng ruta patungo sa Leopold Family Villa, ngunit pagkarating ng Saint Air, direkta niyang binago ang kanyang landas, dahilan upang tuluyang maabandona ang dati nang inayos na ruta ng Skyfire. Ang daan patungo sa Ridge Family Villa ay hindi pa naihanda, hindi matitiyak ang kaligtasan, at maging ang ruta ng trapiko ay tila nagmamadali. Ang isang subordinate na namamahala sa ruta ng convoy ay galit na galit sa loob ng kotse, pagkatapos lamang pumili ng isang ruta na sinubukang iwasan ang urban area hanggat maaari. Hanggat hindi sila gumawa ng kanilang paglipat sa mataong lungsod, wala talagang lugar na kanilang kinatatakutan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Central Plains, kasama ang mga mahigpit na batas nito. Kung gusto nilang gumawa ng anumang bagay na labag sa mga patakaran, kailangan nilang gawin ito kung saan walang ibang tao sa paligid. Ang marahas na pagkilos sa ilalim ng mata ng publiko ay maaaring pumihil sa kanila na umalis sa lupaing ito. Sa pagdaan sa isang kalsadang kakaunti ang populasyon, ang convoy ay pumasok sa gitna ng lugar ng lungsod. Ang kahabaan ng kalsadang ito ay humigit kumulang 10 kilometro, at imposibleng maiwasan. Bakit tayo papasok sa urban area? Nang makita ang maliwanag na lungsod sa unahan, medyo hindi nasisiyahan ang Saint Air. Mas pinili nilang panatilihing lihim ang kanilang mga galaw at kinasusuklaman na lumitaw sa mga abalang lugar. Kaya naman mas gugustuhin ng Saint Air na sumakay ng barko at maglakbay sa dagat ng ilang araw kaysa sumakay ng eroplano papuntang Five River Province. Saint Air, ito ay isang hindi maiiwasang landas, sadyang hindi natin ito maiiwasan. Bukod dito, ang orihinal na plano ay pumunta sa villa ng Leopold family, na hindi kalayuan mula sa lugar ng lumang bayan hanggang sa villa ng Leopold family, at ang buong paglalakbay ay kakaunti ang populasyon, maingat na sagot ng nasasakupan mula sa upuan ng pasahero. Sariwa pa sa kanyang isipan ang kamakailang pagkamatay ng kanyang kasamahan, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Nakakaproblema. Ang Saint Air ay umiling at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ayon sa plano, sa loob ng 10 minuto o higit pa, ang convoy ay aalis sa urban area, pagkatapos ay karera sa isang highway at mabilis na makarating sa Ridge Family Villa. Klang. Ngunit bago pa tuluyang pumikit ang mga mata ng Saint Air, biglang yumanig ang sasakyan at agad na huminto sa gitna ng kalsada. Anong nangyari? Ang subordinate sa passenger seat ay likas na inilagay ang kanyang kamay sa sandata sa kanyang baywang. Huwag kumilos ng padalos-dalos, ito ang urban area. Bahagyang kumunat ang noo ng Saint Air ngunit nanatiling medyo kalmado. Sa lugar na ito, hindi matalinong gumawa ng anumang aksyon, kung hindi, sila ay magkakaroon ng malaking problema. Pupunta ako upang tingnan. Binuksan ng subordinate ang pinto ng kotse at nakita ang isang Maserati na kakabanggalang sa likuran ng kanilang sasakyan. It's a car accident, ako na ang bahala. Ang subordinate ay nagulat pabalik sa Saint Air sa pamamagitan ng bintana. Bigyan mo siya ng pera, kailangan nating magmadali sa ating paglalakbay, iminuwestern ng Saint Air ang kanyang kamay. Hanggat ang problema ay maaaring malutas sa pera, ito ay hindi isang problema. Bagamat dumaan ang Skyfire sa isang kalamidad, ito ay napakayaman pa rin, na may yaman na 10 bilyon. Sa banyagang lupaing ito, ayaw ng Saint Air na magdulot ng gulong ngunit mas piniling pakalmayan ang mga bagay-bagay. Fuck, how the hell do you drive? Ang iyong mga mata sa iyong asno. Isang lalaking nakasunglas ang lumabas sa Maserati, nanunumpa ng isang bagyo. A damn Mercedes, there's the crash into my car. Hindi mo makilala ang sarili mo, hindi ba? Napasulyap ang lalaki sa kotseng nabangga niya at lalo pang naging mayabang. Mister, mangyaring magpakita ng paggalang kapag nagsasalita ka. Ang munting pinuno ay nagngangalit din, mataas ang posisyon niya sa loob ng Skyfire,
Kadalasan siya ang nanunumbat sa iba, walang sino man maliban kay Saint Air at mga katulad nito ang nangahas na ituro siya ng mga daliri. Ngayon, ang may-ari ng Maserati na ito ay naglakas loob na ituro ang kanyang ilong at sampin siya, na nagpagalit sa kanya. Kung hindi dahil sa utos ni Saint Air, inihagis na niya ang kanyang mga pana at umalis na. Respeto. Sure, bibigyan kita ng respeto. Ang lalaking may salaming pang-araw ay tumango, lumapit sa maliit na pinuno, magsalita ka, ano ngayon? Magkano ang pera ang gusto mo? Babayaran ko ito. Ang maliit na pinuno, na nagpipigil sa kanyang galit, ay sinubukang makipag-ayos ng mahinahon sa lalaking nakasunglas. Kung ito ay isang regular na may-ari ng kotse, hindi lamang ang lalaking nakasunglas ay hindi magtatagumpay sa pangangikil sa kanila, ngunit kailangan din niyang magbayad. Ito ay isang rear-end collision pagkatapos ng lahat, kahit saan, ito ay ganap na kasalanan ng Maserati. Ngunit ang oras ng Saint Air ay masyadong mahalaga, kaya isaalang-alang ang pagbibigay ng pahinga sa may-ari ng kotse. Hoy, sabihin ko sa iyo, kakabili ko lang ng kotseng ito, nagkakahalaga ng mahigit 1,500,000, tingnan mo itong banggaan, 7 o 800,000 ang halaga nito, tama ba? Ang lalaking may salaming pang-araw ay pumunta sa kung saan nagkabanggaan ang mga sasakyan, yumoko, at pinunasan ang pintura. Fuck, ito ay hindi bababa sa 1,000,000 dito. Ninanakawan mo ba ako? Ang maliit na pinuno ay nagulat noong una, pagkatapos ay naglakad patungo sa lugar kung saan nagkabanggaan ang mga sasakyan, at itinuro ang bahagyang deformed na harapan ng kotse. Ito ay ilang patong lang ng pintura, na higit sa 100,000. Dito, bibigyan kita ng 200,000, umalis ka na. Kung ito ay sumabog sa pulisya ng trapiko, ikaw ay ganap na mananagot, hindi lamang ikaw ay magbabayad para sa aking pera. Pangangikil lang ito. Ang isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000, casual na humihingi ng 1,000,000 para sa isang bump, ang mga tao ay nangahas na mangikil hanggat mayroon silang kapangahasan. Nababaliw ka na ba? Isa itong Maserati. Hinawakan ng lalaking may salaming pang-araw ang kamay ng munting pinuno at naglakad papunta sa harapan ng kotse, at itinuro ang emblem, tingnan mo ang trident. Ang emblem na ito lamang ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Ako ang baliw. Talagang hindi masasabi kung sino sa atin ang baliw. Halos hindi nataman ang sasakyan mo, kailangan lang ng ilang touch-up, nanloloko ka na ng tao, di ba? Magkadikit ang mga kilay ng munting pinuno, at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi ito nangyayari sa mataong lugar, ang lalaking nakasunglas ay patay na. Dama-dami na ang mga nanonood, lahat ay nagtuturo at nagbubulungan. Walang tigil ang pagbusina ng mga sasakyang naiipit sa traffic dahil sa pagsikip. Sige, tawagan ang 4S shop, alamin natin kung magkano ang sisingilan nila para sa pag-aayos. Pinigilan ng munting pinuno ang kanyang galit, sinusubukang humanap ng solusyon. Nasa kotse pa rin si Saint Air, masyadong maraming pagkaantala, at may impyerno na babayaran. Tawagan ko, sige, pero sasabihin ko sa'yo mahal ang call fees ko. Ayusin na natin yan. How are we dealing with the call fee? Walang humpay ang lalaking naka-sunglasses, walang bakas ng pagpapalam. Babayaran kita. Sapat na ba ang 100? Ang maliit na pinuno ay naglabas ng 100 yuan note mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa lalaking may salaming pang-araw. Tumawag ka, ngayon na. Sa tingin mo ay nagbibigay ka ng limo sa isang pulubi. Alam mo ba kung magkano ang bayad sa aking telepono? 100,000 sa 1 minuto. Ang lalaking may salaming pang-araw ay kumatok ng 100 yuan mula sa kamay ng munting pinuno, na mayabang na nagyayabang, pagmamaneho ng isang moldita na Mercedes, hindi mo ba alam na magbigay daan sa aking Maserati? Ikaw talaga ang baliw. Desperado. Anong tawag sa bayad ang 100,000 kada minuto? Ang pasensya ng munting pinuno ay nasa bingit na, halos bumubula ang apoy mula sa kanyang mga mata. Hoy! Iyan ang halaga ko, hindi bababa sa 180 sa 1 minuto, higit pa sa kung ano ang maiintindihan ng isang kawawang tulad mo. Ang lalaking nakasunglas ay lalong naging mapagmataas, halos magluwa ng dugo ang munting pinuno. Katutubo niyang inabot ang kanyang baywang, ngunit ang hindi mabilang na mga mata sa paligid ay nagpabalik-balik sa kanya. 400,000, at lumayas ka.
Ang maliit na pinuno ay nagnanga ang kanyang mga ngipin at nag-alok ng halaga. Ito ay malinaw na isang aksidente kung saan ang kabilang partido ay ganap na mananagot. Ito ay hindi tungkol sa pera, ito ay masyadong nakakabigo. Ang munting pinuno ay hindi kayang lunukan ang kanyang pagmamataas. 1,000,000, walang puwang para sa negosasyon. Lumapit ang lalaking may salaming pang-araw sa maliit na pinuno at inilabas ang kanyang telepono para tawagan ang pulis. Hindi ba't sinabi mo na ako ay ganap na mananagot? Tawagan natin ang mga pulis, ipasuri sa pulisya ng trapiko ang kasalanan. Kung ito ay naging kasalanan ko, bibigyan kita ng 1,000,000. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 333, ang Maya ay tumatangkad sa likod. May sakit ba ang taong ito o ano? Malinaw na kasalanan niya. Hindi ko talaga alam kung kinakalawang ang utak niya o may problema siya sa pag-iisip. Malinaw na sinusubukan niyang gumawa ng scam. Ang mga taong tulad nito ay hindi dapat magpakasawa, kung hindi, kapag natikman nila ang tagumpay, sino ang nakakaalam kung sino ang maaari nilang lokohin sa hinaharap? Scumbag. Sinusuportahan ko ang pagtawag sa pulisya ng trapiko upang mabigyan ng hustisya. Kumikilos ng buong tataas at makapangyarihan sa kanyang Maserati. Nagmamaneho ako ng Bugatti at kahit ako ay hindi gumagawa ng kaguluhan. Hoy, hindi ba Mr. Leo Kedie? Kailan ka nakabili ng Bugatti? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Kanina pa kita nakikitang sumakay sa electric scooter mo papunta sa trabaho. Nakuha mo ba ang windfall o ano? Hindi, may sinasabi lang ako. Ang ibig kong sabihin ay isang BYD. Oras ng pagmamadali sa pagtatapos ng araw ng trabaho, at maraming dumadaan ang naakit sa pagtatalo ng dalawang lalaki. Maraming sasakyan, dahil sa pagsisikip ng trapiko, ang huminto at lumabas ang mga driver para makiisa sa debate. Ngunit karamihan sa mga residente ng Five River Province ay mayayaman at mataas ang pamantayan, kaya habang nag-e-enjoy silang panoorin ang kaguluhan, walang nakiisa sa pagtatalo. Sinasabi ko sa iyo, huwag masyadong lumayo. Ang munting amo ay balisa. 5 minutong nakaupo sa kotse ang Saint Air at baka magalit siya kung magtatagal pa ito. Gayunpaman, ang pagiging swindled ng 1,000,000 ng rogue na ito ay hindi maiiwasang nagdulot sa kanya ng panganib na magalit ng husto at maaaring magkasakit. Kung tatawag siya ng pulis, aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras para lang maasikaso ng traffic police ang sitwasyon, at iyon ay sa rush hour, kung magkaroon ng traffic, baka kailangan niyang manatili doon ng 1 buong oras. Ang paghiling sa Saint Air na magpalit ng sasakyan sa oras na tulad nito ay parang pagpirma ng death warrant ng isang tao. Si Saint Air ay likas na mapag-isa, hindi mahilig sa mga pulutong, at ngayon ay nasa gitna siya ng mataong pamilihan na napapalibutan ng mga karaniwang tao. Kung ang isang lalaking nakasuot ng pulang damit ay lalabas sa sasakyan, ito ay tiyak na haantong sa pagtitig ng mga nanunood na kumukuha ng mga larawan, na salungat sa paraan ng pag-uugali ng Saint Air. Isang bagay lang ang itinatanong ko sa iyo, magbabayad ka ba o hindi? Kung magbabayad ka ngayon, maaari kang umalis, kung hindi, tumawag ka ng pulis. Dito mismo mananatili ang aking sasakyan, at itatabi ko ito sa iyo hanggang sa dulo. Itinuro ng lalaking may salaming pang-araw ang kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa, matuwid na nagsabing, hindi ako makikipagkompromiso sa masasamang puwersa, at determinado akong lumaban hanggang wakas laban sa mga hamak na tulad mo. Kung hindi dahil sa isang kagiat na bagay na kailangan niyang hawakan, talagang naramdaman ng munting amo na bigyan ng parangal para sa best actor ang lalaking nakasunglas. Malinaw na kasalanan mo ang pagwawakas, malinaw na ang iyong buong responsibilidad, at ngayon ay hindi ka nasisiyahan kahit na sa 400,000 at may lakas ng loob na sabihin na kinakatawan mo ang hustisya. Ang walang hiya ay tunay na walang talo. So, nakapagdesisyon ka na. Tatawag na ako ng pulis. Sabi ng lalaking naka-sunglass, hinawakan ang phone niya at winagaway ito sa harap ng munting amo. Bata, makinig ka sa auntie mo, tumawag ka ng pulis. Di ba sabi niya bibigyan ka niya ng 1,000,000 kung ito ang buo niyang responsibilidad? Narinig naming lahat, pwede kaming maging saksi. Nagpapakitang gilas sa isang Maserati at hindi na makilala ang sarili mo. Napakababaw ng mga kabataan ngayon. Hindi na nakatiis ang isang tita na nakatingin, pumunta sa gilid ng munting amo, at pinalakas ang loob niya. Tama,
Tumawag ng pulis. Hayaan ang mga pulis trapiko na humawak sa bulok na ito. Isang maliit na gasgas, karaniwang walang pinsala, at nang ahas siyang humingi ng 1,000,000. Pangangikil lang iyon. Isang scam. Buong pananagutan niya, ano ang kinakatakutan mo? Tumawag ka ng pulis. Ang mga tao ay nakiisa sa kaguluhan, na inaakusahan ang lalaking may salaming pang-araw ng pag-uugali na walang anumang kahihiyan. Ang munting amo ay may mga hinaing na hindi niya maipahayag. Hindi ba niya alam na ito ang buong responsibilidad ng iba? Ngunit ang problema ay nagmamadali siyang makarating sa villa ng Rinch family. Kung hindi dahil sa kagiat na bagay na ito, madali niyang maibaba ang lalaking nakasunglas. Ano ang halaga ng isang sirang Maserati? Tita, ano po ang sinabi niyo? Hindi maganda ang pandinig ko, hindi ko po iyon naintindihan ng malinaw. Ang lalaking may salaming pang-araw ay nag-abot ng ilang daang dolyar na perang papel sa tiyahin. Sabi ko isa kang walang hiya. Nagsimula ang tiyahin, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang pera sa kanyang harapan. Nang makita siyang winawagayway ng tiyahin ang mga bayarin, pansamantalang kinuha ng tiyahin ang mga ito sa kanyang mga kamay, at ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng tuwa. Sabi ko, huwag mong hayaang madamay ka sa mga tsismis, suportado kita dito. Hindi tayo dapat magmadali bago dumating ang pulisya ng trapiko. Isa pa, itong Mercedes, lalaki, bago ang Maserati mo, wala bang magagalit sa kanilang bagong sasakyan? Kumunot ang noo ng munting amo at nagbago ang tingin niya sa auntie. Thud, thud, sakto namang may kumatok sa bintana sa backseat. Saint Air, nagmamadaling pumunta sa bintana ang underboss. Bigyan mo siya ng pera, at siya nga pala, humanap ka ng lugar para patayin siya. Ibinaba ni Saint Air ang bintana ng sasakyan at walang pakialam na sinabi. Naiintindihan. Huminga ng malalim ang underboss at lumapit sa lalaki. Ang 1,000,000 ay hindi maliit na halaga, maaari kong ibigay ito sa iyo, ngunit hayaan mo muna ang aking sasakyan, at sasama ako sa iyo sa bangko upang mag-withdraw ng pera. Hinahayaan si Saint Air na pumunta muna sa Ridge Family Villa. Mananatili siya sa likod para tahimik na makitungo sa lalaking ito at pagkatapos ay itago ang kamatayan bilang isang aksidente. Hindi lamang nito may lalabas ang kanyang pali kundi malulutas din nito ang problema. Deal. Pagkatapos, sige ka. Ang lalaking nakasunglas ay nakakagulat na sumang-ayon sa underboss at binuksan ang sarili niyang pinto ng kotse. Pumasok ka, alam ko kung saan may malapit na bangko, at mas mabuting huwag mo nang isipin ang pagtalikod. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagkukulang sa pera. Ang underboss ay nakaupo sa upuan ng pasahero, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Alam kong may malapit na bangko, nadaanan ko ito habang papunta dito, ngayon ay tumalikod at nagmamaneho patungo sa lumang distrito ng lungsod. Sa sandaling umalis ang kotse sa lugar ng lungsod, ipapabangga niya ang lalaki sa isang puno sa loob ng ilang minuto, na lumikha ng eksena ng isang aksidente sa trapiko. Kahit na mayroong pagsisiyasat sa site, walang makikitang ebidensya. Siya ay medyo propesyonal sa paggawa ng ganitong uri ng bagay. Ayos. Ang lalaking nakasalaming pang-araw ay tila walang pakialam sa panganib, masayang nagmamaneho patungo sa direksyon ng lumang distrito ng lungsod. Hindi nagtagal, umalis ang sasakyan sa lugar ng lungsod, at walang tao sa magkabilang gilid ng kalsada. Tahimik na inabot ng underboss ang kutsilyo sa kanyang baywang ngunit biglang natigilan. Paanong ang punyal na inilagay niya sa kanyang baywang ay hindi mahanap? Hinahanap mo ito. Ang lalaking naka-sunglasses ay nagmamaneho gamit ang isang kamay habang nakataas ang isang mason tab na maliit na bakal na kutsilyo sa kabilang kamay. Paano napunta sa iyo? Namutla ang mukha ng underboss sa gulat. Sa kabila ng kanyang superior na kakayahan, ang kanyang sandata ay tahimik na kinuha ng kabilang partido, at naramdaman niya ang biglaang paglamig sa kanyang gulugad. Ibinabalik ito sa iyo, ha? Humalaklak ang lalaking naka-sunglass hehe, at sa isang iglap, tumama ang punyal sa puso ng underboss. Ikaw, tiningnan ng underboss ang lalaki na nakasunglas at, hanggang sa kanyang kamatayan, ay hindi makapaniwala na siya ay napunta mula sa pagiging mangangaso hanggang sa haunted. Boss, tapos na ang trabaho. Matagumpay na naantala sila ng 10 minuto, dapat ay aalis lang sila ngayon sa lugar ng lungsod, sabi ng lalaking nakasunglas sa kanyang telepono pagkatapos magpadala ng voice message. Samantala,
Sa isang kalsada sa labas ng South City Street, ilang puno ang biglang natambak, na tuluyang hamarang sa trapiko doon. Ang mga puno ay nabali sa 2 punto, na epektibong nakatatak sa isang kahabaan ng kalsada na may haba na mga 800 metro. Walang sasakyan mula sa harapan ang makalusot, at walang sasakyan mula sa likuran ang makakapasok. At natrap mismo sa gitna ng kalsada ang motorcade ni Saint Air. Saint Air, parang may hindi tama sa unahan, sa tingin ko ay may naghihiga sa ambush, isang bodyguard, nang makita ang mga natumbang puno, nalikas na dumukot sa kanyang bulsa at naglabas ng sandata. Gusto kong makita kung sino ang nanliligaw kay kamatayan. Bahagyang kumunot ang noo ni Saint Air at agad na itinulak ang pinto ng kotse, humakbang patungo sa kinaroroonan ng mga sirang puno. Ito ay ang labas, na halos walang tao sa paligid, kaya kahit na magkaroon ng away, hindi ito magiging isang malaking problema. Bukod dito, kung may nang-ahas na puntiryahin siya, determinado rin si Saint Air na patayin ang kabilang partido. Tapikin, tapikin, tapikin. Maya-maya pa'y nanggaling sa hindi kalayuan ang tunog ng leather shoes na tumuntong sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 334, mga miyembro ng pamilya ng Ridge na humaharang sa daan. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Bakit nagkukulong sa anino? Natatakot na ipakita ang iyong mukha. Naglakad ang Saint Air kung saan nabali at tumigil ang puno, na nakatingin sa harapan. Ang kanilang pagtatangka na anyayahan ako sa VAT ay maaaring maging kanilang sariling pag-ando. Kung ito ay nasa lungsod, ang Saint Air ay maaaring nag-aalala tungkol sa epekto at pinili na huwag kumilos. Ngunit sa bihirang lakbayin na kalsadang ito, sinumang naghahanap ng discomfort, hindi tatutol ang Saint Air na ipadala sila upang makipagkita sa Diyos. Siyempre, maaaring mga hulugan din ito ng pagbaba sa impyerno. Ang natural na papatay sa iyo ay hindi maaaring magtago. Si Julius Reed, na nakasuot ng itim na damit, ay dahan-daang naglakad patungo sa gitna ng kalsada, wala pang 10 metro ang layo mula sa Saint Air. Hey, gaya ng inaasahan sa mga maliliit na magnanakaw, hindi ka man lang manggahas na ipakita ang tunay mong mukha. Pero hindi kita papatayin, gagawin kong buhay impyerno ang buhay mo. Ang Saint Air ay hindi nagmamadaling kumilos, sa kanyang mga mata, ang kabilang partido ay hindi man karapat-dapat na tawaging kalaban. Siya ay nag-iipon ng isang bagyo ng galit mula noong siya ay dumating, at ngayon ay ang perpektong oras upang palabasin ito. Sayang lang ang lalaking nakaitim na robo sa harapan ko, baka maging scapegoat lang siya. Hindi nabigla sa mga banta ng Saint Air, si Julius Reed ay sumulong, sa Five River Province. Alam mo ba kung sino ang pinakaginagalang? Ang maliit na lugar na ito ay hindi karapat-dapat na pag-usapan ang Maharlika. Sagot ng Saint Air, puno ng paghamak ang kanyang tono. Ganun ba? Ngunit ngayon sasabihin ko sa iyo, kahit ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kayang sugpuin ang lokal na ahas. Sa Five River Province, ang Ridge family ay ang langit. Sabi ni Julius Reed na may mabigat na tono. Ang kanyang layunin sa paghinto dito ngayon ay upang pukawin ang isang away sa pagitan ng Ridge family at ng Saint Air. Sa sandaling lumitaw ang isang hindi mapagkakasunduang salungatan sa pagitan ng dalawang kapangyarihan, ang tunay na utak sa likod ng mga eksena ay magbubunyag ng kanilang sarili. Hanggang ngayon, hindi naniniwala si Julius Reed na si Truman Ridge ang mastermind. Kahit na ang lahat ay tila lohikal, kasama ang tagapangasiwa na namamahala sa negosyo sa unahan at ang Truman Ridge ay nag-estratehiya sa loob ng pamilya. Ngunit ang gayong pamilya, ang isa na tinulungan ni Julius Reed na bumangon, ay hindi posibleng magkaroon ng ganoong kalaking impluensya sa kabila ng hindi mabilang na kayamanan nito. Ang Skyfire Saint Air, isang figure na pangalawa lamang sa sect hierarch, napakalupit na karakter, hindi kayang bayaran ng Ridge family kahit sa lahat ng kanilang kayamanan. Higit pa rito, sa paghusga sa pagmamataas ng Saint Air at sa kanyang direktang pagliko sa Ridge family villa, malinaw na hindi sineseryoso ng Skyfire Saint Air ang Ridge family. Kung hindi, bakit siya dumiretso sa Ridge family? Iyan ay tiyak na humihingi ng kabayaran. The Ridge family. Pwede ko bang itanong kung aling Ridge family? Tanong ng Saint Air, na parehong nalilito sa mga salita ni Julius Reed. Alam na alam niya ang malaking yaman ni Truman Ridge sa Five River Province.
Ang pagtawag dito bilang ang pinakamaimpluwensyang lokal na dinastiya ng pamilya ay hindi isang labis na pahayag. Ngunit ano ang kaugnayan ng lalaking ito sa itim na roba sa pamilya ng Ridge? Sa Five River Province, iisa lang ang Ridge family. Kamakailan lang, nag-aayuno at nagdadasal ang family head namin, hindi gusto ang aura ng patayan, kaya naman pinatire ka sa Leopold family villa. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo upang tingnan ang Saint Air, ngunit tila hindi mo binalak na iharap ang aming family head, kasama mo ang napakaraming lalaki, pumunta ba ito sa Ridge family at humingi ng hustisya. Sa kakayahang ipahayag ang sitwasyon sa Leopold family villa at ang likuan ng napakalinaw, ang Saint Air ay medyo kumbinsido, kahit na ito ay isang bahagi lamang ng kwento. Kung naghahanap ka ng kamatayan, baka obligado lang ako, sabi ng Saint Air, nakatingin sa lalaking nakaitim na damit, determinadong subukan ang katotohanan. Nang marinig ito, napangiti si Julius Reed, puno ng pagmamataas ang boses, sa Five River Province, pakisuyong sumunod sa mga lokal na alituntunin. Kung hindi, hindi ako magiging magalang, at maging ang Ridge family. Kilalanin ang katotohanan, ito ang Five River Province, hindi ang iyong dayuhang lupain. Kinailangan niyang pukawin ang Saint Air, papaniwalan siya na ang sitwasyong ito ay kagagawan ni Truman Ridge. Sa pagtatapos ng Ridge family, inayos na ni Julius Reed na sumugod doon kasama ang isang grupo, upang magwasak at pagkatapos ay mag-iwan ng isang kasabihan kasama ang isang bangkay. At ang bangkay na iyon ay walang iba kundi ang menor de edad na pinuno na kamamatay lang sa sasakyan. Ang pamilya ng Ridge. Ito ba ang intensyon ni Truman Ridge? Malamig na nagsalita ang Saint Air, sana hindi niya ito pagsisihan. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, isang lumalagong hangarin na pumatay ay nagsimulang umakyat sa Saint Air. Kung gagawa ka ng hakbang, huwag mong sisihin ang Ridge family sa hindi pagpapakita ng paggalang sa Skyfire. Ang family head ay hindi isang tao na makikilala mo kung kailan mo gusto, sabi ni Julius Reed na naka-cross arm, na nakatingin sa Saint Air. Ang kanyang damit, sa dilim ng gabi, ay lubos na ikinubli ang kanyang mukha na ang mga tao mula sa malayo ay hindi makita ang kanyang mga tampok. Subukan natin kung gayon, sa tingin ko ang magsisisi ay ikaw, dahan-daang itinaas ng Saint Air ang dalawang kamay, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa apoy. Sa pagharap sa paglipat ng Saint Air, hindi nakaramdam ng takot si Julius Reed. Noong araw, nilipol niya ang buong Skyfire, kahit na hindi pa ganap na nakabawi ang kanyang kapangyarihan, hindi magiging mahirap na gawain ang pakikitungo sa isang Saint Air. Whoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, isang dila ng apoy ang lumabas mula sa mga palad ng Saint Air, na dumiretso kay Julius Reed. Ang apoy na ito ay hindi katulad ng ordinaryong apoy, kahit na ang kaunting pagkakadikit ay magiging sanhi ng paglalagnat ng balat at paglaki ng sugat, hanggang sa kamatayan. Dula ng bata. Performer ka ba sa kalye? Isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Julius Reed habang mabangis na iniikot ang kanyang itim na damit, na agad na binalot ang apoy sa loob ng tela. Paano ito posible? Ang tanawin ay lubos na nagulat sa Saint Air. Sa lahat ng mga taon na ito, kahit na ang sect hierarch ay hindi nakahuli ng ganoong apoy gamit ang mga kamay at lumabas na hindi nasaktan. U-turn. Sa isang malakas na pag-ikot, ini-redirect ni Julius Reed ang apoy pabalik sa Saint Air. Sa pagharap sa sarili niyang taktika na ginagamit laban sa kanya, ang Saint Air ay nagmura, "Damn it." Pagkatapos ay tumalon siya pataas sa mga punong nasa gilid ng kalsada at, mabilis na umindayog, lumipat sa itaas ni Julius Reed. Mamatay. Ang Saint Air ay umungal, binasag ang dalawang kamao patungo sa ulo ni Julius Reed, na ngayon ay nagliliyab sa apoy. Swish! Pinaikot-ikot ni Julius Reed ang kanyang robe, hinarang ang suntok sa hangin. Basag. Nabasag ng napakalakas na puwersa ng suntok ang simento sa ilalim ng mga paa ni Julius Reed. At ang Saint Air ay napaatras ng ilang hakbang, bumubuhos ang sariwang dugo sa kanyang lalamunan. Let's call it quits for today, please comply with the arrangements of the Ridge family head, sabi ni Julius Reed pagkatapos ng isang matagumpay na suntok. Ang kanyang robe ay kumulo habang siya ay nawala sa kadiliman. Pew! Matapos mawala si Julius Reed, ang Saint Air ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Dapat ba nating ituloy?
Agad siyang pinalibutan ng kanyang mga empleyado, kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa lugar kung saan nawala si Julius Reed. Hindi na kailangan. Ikanaway ng Saint Air ang kanyang kamay, marahang pinunasan ang dugo sa kanyang bibig gamit ang kanyang damit, diretso sa Ridge family, gusto ko ng paliwanag ngayon. Ang mga taong ipinadala ng Ridge family ay makapangyarihan, ngunit ang Saint Air ay mas nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Buo ang kanyang paniniwala na ang mga pinsalang natamo ng kabilang partido ay tiyak na mas malala kaysa sa kanya, isang pakiramdam na nakita niya sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamao. Ang dahilan kung bakit pinili niyang hindi ituloy ay upang i-conserve ang kanyang lakas para sa pag-aayos ng iskor sa Ridge family. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagsalita ang mga tao ng Skyfire, naghahanap ng gabay. Ang mga kaganapan ngayon ay malayo sa maayos, simula sa pagsabog sa pantalan, na sinundan ng banggaan ng kotse sa lungsod, at ngayon ay isang hindi inaasahang labanan sa tabing daan. Pumunta sa Ridge family, at siya nga pala, tawagan si Truman Ridge. Sabihin sa kanya na hugasan ang kanyang leeg, pupunta ako para dito anumang oras, sabi ng Saint Air habang lumiko siya upang umakyat sa karwahe, ang kanyang dibdib ay kumakabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 335, Labanan sa Pintuang Bundok. Nang maranasan ang pananambang na ito, ang mga tao ng Skyfire ay labis na natense. Napakalakas ng mga kalaban kaya nagawa nilang saktan ang Saint Air. Pero at the same time, may mas lalong galit. Ang Ridge family mula sa 5 ilog na lalawigan ay talagang nangahas na sumakay sa leeg ng Skyfire. Bagamat hindi umimik ang Saint Air sa loob ng sasakyan, malinaw na naunawaan ng lahat na ito ang kalmado bago ang bagyo. Sa kabutihang palad, walang karagdagang insidente na naganap habang papunta sa villa ng Ridge family. Maghintay. Pagkababa ng sasakyan, pinahinto ng Saint Air ang staff na papasok na sana sa residence ng Ridge. Ang tirahan ng Ridge ay matatagpuan sa loob ng isang malaking bundok, na makapasok lamang kung may taong mula sa loob na nagbukas ng mga tarangkahan. Na nagpapahintulot na magkaroon ng bitek sa bundok para makapasok. Kung hindi, magiging napakahirap na pumasok ng may panlabas na puwersa. Dati, pumasok si Julius Reed sa bundok dahil binuksan ng Ridge family ang gate mula sa loob. Saint Air, hindi na kailangang mag-alala. Hindi mahirap para sa amin sa Skyfire na buksan ang bundok na ito. Sabi ng isang itim na lalaki na nakatank top sa baywagayway ng kamay. Nauna na silang nakatagpo ng Ridge family at nakapunta na sila sa villa, kaya alam nila ang isa o dalawang bagay tungkol sa istruktura ng lugar. Ang mga bundok na tulad nito ay para lamang ipakita, upang mamuhay ng tahimik na malayo sa mundo. Ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol ay hindi tunay na malakas. Sa teknolohiya ngayon, ang pagputol sa mga bundok ay isang piraso ng cake, at kung gusto nilang ilibing ang Ridge family sa ilalim ng bundok, hindi ito magiging mahirap. Nagkaroon ng labanan dito, sabi ng Saint Air, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang huminga ng mahina. Nakuha ng matalas niyang pangamoy ang mga pabango sa paligid niya, at pagkatapos ay dahan-daang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang mga tao ay namatay dito, hindi kakaunti. Habang sinasabi niya ito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng pasukan ng Ridge family. Ang lalaking nakatank top ay medyo nalito sa kanyang mga salita, Saint Air, kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Ang pinuno na responsable para sa labanan ay humaharap sa aksidente sa sasakyan at hindi sumusunod sa koponan sa ngayon. Ang mga tungkulin sa seguridad at pagtatanggol ay nahulog lahat sa lalaking nasa tank top. Maghintay. Muling ipinikit ng Saint Air ang kanyang mga mata, at ang kanyang nakakunot na mga kilay ay hindi nakahinga. Dahil nang ahas silang salakayin tayo, tiyak na hindi nila isasara ang kanilang mga pinto at magtatago. Matapos marinig ang kanyang mga salita, tinawag ng lalaking nakatank top ang mga tauhan na huminto, at lahat ay naghihintay ng tahimik ng alerto. Ang Saint Air, na galit kanina, ngayon ay nakakagulat na kalmado. Nakaharap sa gate na nakalagay sa bundok, tumayo siya na bahagyang nakapikit, nakasuot ang mga kamay, hindi gumagalaw. Gabi na noon, at ang lokasyon ng tirahan ng Ridge ay medyo nakahiwalay na walang kaluluwa sa paningin. Bukod sa huni ng mga ibon, tanging huni lamang ng hangin ang maririnig sa mga kagubatan sa bundok.
Gaano na tayo katagal dito? Biglang nagmulat ng mata ang Saint Air at nagtanong. Para sagutin ang Saint Air, tumingin ang lalaking nakatank top sa kanyang relo at sumagot, 27 minuto na ang lumipas. Kung gayon, dapat ay nakabalik na si Anthony ngayon, hindi ba? Tanong muli ng santong tagapagmana. Si Anthony ang pinuno ng grupo, na responsable sa pag-coordinate ng mga tropang panlaban at pagtiyak sa kaligtasan ng Skyfire. Sa oras, binuksan ng lalaking nakasuot ng tank ang location tracker, at nakitang hindi gumagalaw ang maliit na pulang tuldok, na nananatili sa posisyon sa bundok ng Ridge family. Saint Air, hindi gumagalaw si Anthony. Gulat na ungol ng lalaking nakatank top at agad na nag-zoom in sa mapa. Pagkatapos malinaw na basahin ang impormasyon, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto at nagulat siyang sinabi, si Saint Air. Anthony, ay patay na. Namatay siya sa bundok ng Ridge family. Ang mga taong may ilang katayuan sa Skyfire ay lahat ay may dalang miniature device. Ang aparatong ito, na itinanam sa pamamagitan ng espesyal na operasyon at nakatago sa loob ng katawan, ay halos hindi matukoy sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Maaari nitong mahanap ang posisyon ng isang tao, pati na rin suriin ang katayuan ng kalusugan ng isang tao. Kaya, kung may nahuli sa isang aksidente o nahaharap sa panganib, ang Skyfire ay maaaring magmadali upang magbigay ng suporta sa unang sandali at tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan nito. Ngunit ngayon, ang impormasyon ay nagpapahiwatig na ang tibok ng puso ni Anthony ay 0, ang temperatura ng kanyang katawan ay 13 degree, halatang matagal na siyang patay, maging ang temperatura ng kanyang katawan ay malapit na sa temperatura ng paligid. Tingnan ko, nang marinig ang kakilakilabot na balitang ito, iniunat ng Saint Air ang kanyang kamay, at agad na ibinigay ng lalaking nakatank top ang monitor sa Saint Air. Sa mapa, may mga kumpol ng mga pulang tuldok na kumakatawan sa kanilang lokasyon, habang ang pulang tuldok ni Anthony sa bundok ng Ridge ay naging kulay abo, na nagpapahiwatig na ang tao ay patay na. Ibinagsak ng Saint Air ang monitor sa lupa, ang apoy na halos lumabas mula sa kanyang mga mata, ngayon ang Skyfire ay dumanas ng gayong kahihiyan, gagawin kong alabok ang pamilya Ridge. Pinipilit lang niya, sinusubukang hikayatin ang Ridge family palabas ng bundok. Ang Skyfire ay napakalakas. Oo nga, makalipas ang mga 3 minuto, umalangaw-ngaw ang isang booming voice mula sa loob ng bundok. Ang Ridge family ay nag-set up ng maraming electronic surveillance system sa bundok, at sa gayon ay alam ang bawat galaw sa labas ng mga gate ng bundok tulad ng likod ng kanilang kamay. Siguradong mayabang ang Ridge family. Sa lahat ng taon ko, ito ang unang pagkakataon na tinalikuran ako sa pintuan. Sabi ng Saint Air, tumingin sa direksyon ng tarangkahan ng bundok, itinaas ang isang daliri, at sumigaw, 1 minuto, kung hindi bumukas ang mga tarangkahan, mag-uutos ako. Muli, bumalot ang katahimikan sa loob ng bundok. Makalipas ang kalahating minuto, sa gitna ng dumadagandong na dagandong, dahan-daang nahati ang bundok sa 2. Pagkatapos, lumitaw ang isang daanan na humigit kumulang 5 metro ang lapad at ilang metro ang taas sa gitna ng bundok. Skyfire ay sobra, nangangahas na patayin ang aking mga bantay sa bahay. Isang grupo ng humigit kumulang 30 tao ang lumabas sa pathway, ang pinuno ay walang iba kundi si Truman Ridge. Nakasuot siya ng mga damit na abaka, malinaw na nagdadalamati sa isang tao. Ang mga taong nasa harap niya ay nakasuot ng berdeng damit at may dalang longsword sa kanilang mga kamay. Mr. Ridge, anong kadakilaan? Malamig na sabi ng Saint Air. Ang pamilyang Ridge ay lumabas na puno ng hangarin na pagpatay, na lalong nagpagalit sa galit na Saint Air. Bagamat gusto niyang kontrolin ang galit sa loob niya, hindi niya pinapayagang mawala ang mukha ni Skyfire. Matagal ko nang narinig ang natatanging kakayahan ng Saint Air sa sining ng sagradong apoy. Gusto kong masaksihan ito ngayon. Sabi ni Truman Ridge, diretsyong nakatingin sa Saint Air na may mapaghamong tono. Hindi sana siya naging matapang noon, ngunit 3 araw bago nito, isang pangkat ng mga eskrimador ang ipinadala upang bantayan ang tirahan ng Ridge at tiyakin ang kaligtasan ng Truman Ridge. Dahil sa mga eskrimador na ito kaya lumakas ang loob ni Truman Ridge. Tunay nga, si Mr. Ridge ay naging matapang, hindi na ang yumuyuko at kumakamot na figure na nag-imbita sa akin, ang sabi ng Saint Air,
ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang ngiti at sadyang binibigyang diin ang mga salitang, baluktot at kumakamot. Huwag mong isipin na dahil lang sa kabilang ka sa isang engranding sekta ay maaari mo kaming insultuhan kung ano ang gusto mo. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang iyong mga tao mula sa Skyfire ay dumating sa residence ng Ridge, at salamat, sa proteksyon ng mga nasa likod ko, nagawa naming patayin ang mayabang na umaatake na iyon. Nagsalita si Truman Ridge na may matinding galit. Anthony, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Naningkit ang mga mata ng Saint Air, at isang nakakatakot na hangarin na pumatay ay muling sumambulat. Malamang na lumihis si Anthony sa tirahan ng Ridge upang humingi ng paliwanag noong panahong ang Saint Air ay nakulong sa kalsada, para lamang mapatay at itapon sa labas ng bundok. Mamatay. Ang Saint Air ay umungal na galit at ibinaba ang kanyang mga kamay pasulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 336, ang estremador sa berdeng damit. Whoosh! Isang sunod-sunod na apoy ang sumambulat mula sa mga daliri ni Saint Air, dumiretso sa Truman Ridge. Ang dragon na apoy ay nagpakawala ng isang galit na dagandong, halos sunugin ang lahat ng nasa daanan nito. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng mga estremador na may berdeng damit ay kumilos, ang kanilang mga talon ng espada ay naglalazlad sa apoy, na naging sanhi ng maapoy na ahas na agad na kumawala. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, dumating ang tagapangasiwa ng Ridge family kasama ang 12 ng mga tao mula sa malayo. Ang lahat ng mga taong ito ay mga miyembro ng Boulevard League, na orihinal na naghihintay sa Leopold Family Villa para sa Saint Air, ngunit biglang nakatanggap ng balita na siya ay dumating sa pintuan ng Ridge family. Paano ito hahayaang mangyari? Agad na tinipon ng tagapangasiwa ang lahat at mabilis na tumakbo sa mga kotse. Guro, ano ang sinusubukan mong gawin? Laking gulat ng Katie wala nang makita si Truman Ridge na nakatayo sa may tarangkahan. Ito ay tiyak na isang away na sumiklab ng walang kahit isang salita. Ang Ridge family ay orihinal na walang kapital para dito, ngunit isang makabuluhang tao ang tahimik na lumapit sa kanila, sinusubukang gamitin ang Ridge family upang makamit ang kanyang sariling mga layunin. Bilang kapalit, ang Ridge family ay tatanggap ng buong suporta ng makabuluhang bilang na ito. Truman Ridge, na nag-aalinlangan sa pagitan ni Julius Reed at ng mahalagang figurang ito, ay walang lakas ng loob na ipagkanulo si Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, ang mga aral ng ninuno ng Ridge family ay humihiling ng patuloy na katapatan sa binata. Bukod dito, personal na nasaksihan ni Truman Ridge ang lakas ng babae sa tabi ni Julius Reed, na sinaktan ang mga tinaguriang eksperto sa Ridge family, na iniwan silang nag-aagawan upang mahanap ang kanilang mga ngipin. Gayunpaman, ang pagpapakamatay ng Finian Ridge ay malalim na tumagos sa puso ni Truman Ridge. Ang kanyang apo ay naging paborito niya sa buhay na ito, ang apple of the family's eye at ang magiging kahalili ng Ridge family. Gayunpaman, pinaso ni Cosmo, sa harap ng mga miyembro ng Ridge family, ang mukha ni Finian Ridge ng kumukulong tubig, na tuluyang pumangit sa dating gwapong binata, na noon ay piniling wakasan ang kanyang sariling buhay, na hindi makaharap sa katotohanan. Ang mapangwasak na pagkawala ng kanyang pinakamamahal na apo ay nagpatibay sa pasya ni Truman Ridge na kumawala mula sa kontrol ni Julius Reed at ipaghiganti ang Finian Ridge. Upang bigyang katiyakan si Truman Ridge, ang mahalagang figurang ito ay agad na inilagay ang mga espadang ito na nakasuot ng berdeng damit upang protektahan siya. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang impluwensya upang maitatag ang Boulevard League. Opisyal, si Truman Ridge ang nagpasimula, na ang tagapangasiwa ay ang pampublikong mukha. Gayunpaman, ang lahat ng mga plano ay hinimok ng makabuluhang bilang na iyon. Ang mataas na tao na binanggit ni Joel Martin ay walang iba kundi ang Katie Wala. Sa Five River Province, napakadali para sa Ridge family, kasama ang kanilang kapangyarihan sa pananalapi, napalitan ang mga talahanayan. Ito ay dahil napagtanto nilang si Stanislaus Potter ay pumunta kay Julius Reed kaya ang Ridge family ay tumulong kay Richard na makontrol ang industriya ng Golden Eagle Group at, pagkatapos mabaigo, lumipat sa pagsuporta kay Joel Martin. Matapos mabaigo ang parehong mga plano, direktang kumilos sila upang maalis sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Ngayon, na nagtagumpay sa Five River Province, ang susunod na hakbang ng Ridge family ay harapin si Julius Reed,
Kaya paanong hindi nababalisa ang steward sa paghaharap ni Truman Ridge sa Skyfire St. Air? Sa napakahalagang yugtong ito, ang panloob na alitan ay dapat iwasan sa lahat ng paraan. At sa likod niya, napakaraming mayayamang Five River Province ang nakamasid. Ang Boulevard League ay naitatag pa lamang, at ang pagkakaisa ay higit na kinakailangan kaysa dati sa panahong ito. Ang lalaking ito, na umaasa sa kanyang katayuan, ay nangahas na patayin ang mga katulong sa pintuan ng aking Ridge family. Ako, si Truman Ridge, ay palaging ganito ang aking ginagawa, kung may gumagalang sa akin ng kaunti, igagalang ko sila ng husto. Ngunit kung may lumampas, hindi nila ako masisisi sa hindi pagharap sa kanila. Nakasuot ng kanyang damit na abaka, hinarap ni Truman Ridge ang nakadamit na Skyfire St. Air nang walang kahit katiting na takot. Ang gayong katapangan ay hindi maiisip kalahating buwan pa lamang ang nakalipas. At ang kanyang pag-asa ay sa mga eskrimador na nakasuot ng berdeng damit sa likuran niya. Ang mga taong ito ay dalubhasa, sinong mag-aakala na ang Ridge family ay may ganitong mga talento. Bihira talaga, napakabihirang. Tumango ang St. Air, na kinikilala ang kadalubhasaan ng mga swordsman. Kahit na may mga pinsala, at kahit na sa isang malusog na estado, ang paglampas sa mga espadang ito upang patayin ang Truman Ridge ay mangangailangan ng ilang pagsisikap. Tumayo siya roon, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Markang paywa. Ang pagdating dito at ang pakikipaglaban sa buhay o kamatayan ay talagang hindi katumbas ng halaga, ngunit kung lulunin ko ang hinaing na ito, ang reputasyon ng Skyfire ay lubos na masisira. St. Air, kinikilala ko ang iyong dakilang lakas at iginagalang ang Skyfire, ngunit pinatay mo ang aking mga bantay sa bahay, at dapat kang magbigay ng paliwanag. Truman Ridge, na nakaharap sa napakaraming mayayamang mga ngalakal, ay hindi nais na ganap na mapunit ang harapan. Ang insidente ngayon ay higit patungkol sa magkabilang panig na naghahanap ng paraan. Bukod dito, ang mga eskrimador na ito na nakaberde ay nagsisilbi lamang upang protektahan ang tirahan ng Ridge at hindi sumusunod sa mga utos ni Truman Ridge, at hindi rin sila sama-sama sa mga miyembro ng pamilya Ridge kapag sila ay lumabas. Kung matyaga lang ang Skyfire, madali niyang mailabas isa-isa ang mga miyembro ng pamilya Ridge kapag lumabas sila. Ito ang pinakakinababahala ng Truman Ridge. Kaya ang mga eskrimador na nakaberde. Mukhang tama ang hula ko, tiyak na may sabotahe mula sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Pinagmasdan ni Julius Reed ang lahat ng ito mula sa malayo. Isang ngiti ang nabuo sa gilid ng kanyang bibig. Ang mga eskrimador na nakaberde ay kabilang sa isa sa tatlong nangungunang paksayon sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, na may kakilakilabot na kakayahan sa pakikipaglaban. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Mr. Harris Mountain, at ang taong pinadala niya ay si Aiden Woody, kung gayon ang nagpapakilos sa mga eskrimador na nakaberde ay hindi maaaring ang lalaking ito. Ang 10,000 Mountain Alliance ay nahahati sa tatlong nangungunang paksayon, ang gitnang tatlong paksayon, at ang mas mababang tatlong paksayon. Pinoprotektahan ng apat na pangunahing organisasyon ng bantay ang DeMarco Mount at kabilang sa mga paksayon ng Mount, ngunit wala silang awtoridad na pakilyusan ang mga eskrimador ng parehong nangungunang paksayon. Para pakilyusan ang mga swordsman na nakaberde, kakailanganin ng isa ng kahit isang elder ng 10,000 Mountain Alliance at kailangang humawak ng token para maglipat ng tauhan. Ito ay nagpapahiwatig na ang nakatagong utak ay may hawak na posisyon sa itaas ng mga matatanda. Medyo malalim ang tinatago mo. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tahimik na tumawag. Mr. Reed, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang boses ni Bridger Davenport ay nanggaling sa telepono. Bakit hindi kita nakita sa pulutong ng mayayamang mga ngalakal na ito? Hindi pa ba nagsimulang maghinala sa iyo ang Three-Blade Group? Tanong ni Julius Reed. Si Bridger Davenport ang utak sa likod ng Three-Blade Group at pumangalawa lamang kay Maurice Hierro sa loob ng grupo. Sa ganoong eksena, hindi siya dapat nagkulang sa pagpapakita. Upang sabihin sa iyo ang totoo, nasira ang kotse ko. Sumakay ang amo sa ibang tao at nauna. Kasalukuyan akong nasa kalsada at inaayos ang kotse, awkward na paliwanag ni Bridger Davenport. Sa tingin ko nag-aalala ka na baka may mangyari at hindi ka maglakas loob na pumunta, tama. Huminga ng mahina si Julius Reed. Well, walang nakatakas sa paunawa ni Mr. Reed. Medyo natatakot talaga ako.
Dahil hindi pa ako nakakasama sa inyo, isang kawalan kung mamatay ako ng maaga. Tumawa si Bridger Davenport, hindi na nagpapanggap. Alam niya na si Julius Reed ay gagawa ng hakbang sa pantalan. Kung gagawin niya, hindi maiiwasan na ito ay isang may sensinang pagwawalis. Palibhasa'y nasa maraming tao, hindi maiiwasang maging isda siyang nahuhuli sa lambat. Kaya ginawa niya ang dahilan na ang kanyang sasakyan ay nasira, na gustong magsunog ng ilang oras at makita kung paano mag-evolve ang mga bagay. Halika, ganap kong ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan. Ipadala sa akin ang iyong lokasyon, at may ipapadala ako sa iyo ng isang bagay. Kapag natanggap mo ito, ilagay mo lang ito sa iyong baywang at lampasan ang mga eskrimador na nakaberde. Hindi mo kailangang magsalita, huwag gumawa, at magiging okay ka, malamig na sabi ni Julius Reed. Naiintindihan. Agad na ibinaba ni Bridger Davenport ang telepono at ipinadala ang kanyang lokasyon. Matapos matanggap ang lokasyon, nagpadala ng isa pang mensahe si Julius Reed kay Lucan Davenport upang maghatid ng token sa lokasyon ni Bridger Davenport. Ang token ng tagapagpatupad ng 10,000 Mountain Alliance ay nag-uutos ng paggalang sa sinumang makakita nito, na nag-oobliga sa kanila na tumabi. Yan ang rule. Pagkatapos ng mga swordsman na naka-green na umalis, gusto ko talagang makita kung paano mo haharapin, Truman Ridge, ang Saint Air. Si Julius Reed ay nakatayo sa kagubatan, dahan-daang naghinat ng sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 337, Dahon ng Eskrimador. Sa harap ng Truman Ridge at ng Street Hair Standoff, ang mga tycoon ng Five River Province ay hindi nang ahas na magsalita. Ang isa ay si Truman Ridge, sapat na mayaman upang kalabanan ang isang bansa, ang tagapagtatag ng Boulevard League, at madaling mapatay sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Ang isa pa ay isang misteryosong Western elder na, sa isang sulyap, ay mukhang mabigat. Ang mga lalaking ito ay naging tuso gaya ng mga fox, na hindi kailanman walang ingat na nagsasalita o pumanig. Ang pagmamasid sa katahimikan sa sandaling ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Truman Ridge, kailangan ko ng paliwanag, sa wakas ay nakompromiso ang Saint Air, na nakatingin sa eskrimador na nakaberde sa harapan niya. Hindi pa sila ligtas sa kanilang posisyon, at tila may malakas na taga-suporta si Truman Ridge, kaya pinakamabuting huwag muna siyang masaktan sa ngayon. Maghihintay sila ng pagkakataong mag-aklas nang tumuntong na sila sa Five River Province. Ngunit malinaw na walang intensyon si Truman Ridge na pakalmayan ang hidwaan, at, gaya ng sinasabi ng kasabihan, sipain ang isang kalaban kapag sila ay nahulog, umiling siya at sinabing, ako rin ay nangangailangan ng paliwanag. Ikaw, bilang ang kilalang Saint Air ng Skyfire, ay nagpadala ng isang tao sa aking tirahan upang patayin ang aking lingkod, isang karumal-dumal na gawa. Kung walang perpektong paliwanag, hinding-hindi ako sasang-ayon. Ang eskrimador na nakaberde ay tumayo sa kanyang harapan, at bago kumilos ang Saint Air, may ilang alalahanin si Truman Ridge. Kung tutuusin, nakaharap niya ang isang master na matagal nang kilala. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang mga eskrimador na ito ay naging mas kakilakilabot, pinamamahala ang pisikal na pinutol ang ipinatawag na apoy ng Saint Air. Pagkatapos ng sagupaan, tumaas ang kumpiyansa ni Truman Ridge, at kasama ang mga magnates ng Five River Province at Gani Province, ninais niyang igiit ang kanyang pangangibabaw. Dati pinigilan ni Julius Reed, at bilang pagsunod sa huling kagustuhan ng ninuno ng kanyang pamilya, ang pamilya Ridge ay nagsagawa ng kanilang mga gawain ng may paghuhusga. Ngunit para sa mga mayayaman, ang mamuhay ng bongga ay napakahirap. Hanggang sa henerasyon ng Finian Ridge, ang pamilya Ridge ay hindi na matiis na manirahan sa dilim, determinadong magpainit sa kagalakan ng buhay. Gayunpaman, tulad ng mga bagay-bagay ay naghahanap Finian, lamang sa kanyang 20s, kinuha ang kanyang sariling buhay. Ang iba pang miyembro ng pamilya Ridge ay matagal nang hindi nasisiyahan sa utos ng kanilang ninuno, na nagtatanong kung bakit hindi nila maipagmamalaki ang kanilang kayamanan, ano ang punto noon. Ang kanilang mga mapagkukunan at impluwensya ay walang pangalawa kumpara sa Leopold family, na gayunpaman ay naging pangunahing pamilya sa Five River Province. Ang makapangyarihang pamilya Ridge, na may daan-daang bilyong mga ari-arian, ay nanatiling halos hindi kilala. Sa huli, ang hadlang ay si Julius Reed.
Ang titulong, Mr. Reed, ay parang isang matalim na espada na nakalawit sa ulo ng pamilya Ridge, na nagdulot sa kanila ng matinding kakulangan sa ginhawa. Gamit ang pagkamatay ni Finian bilang kanilang sigaw, ang panloob na panawagan ng pamilya para sa pagbabago ay lumakas. At si Truman Ridge, na nawalan ng pinakamamahal na apo at humarap sa puting buhok na pinalayas ang itim na buhok, ay nagsimulang mag-alinlangan. Kung papasok sila sa limelight, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito para mapagpasyang sampilan ang mukha ng Saint Air at ipakita sa mga magnate na ito kung sino ang pinakamakapangyarihang sindikato sa Five River Province. Mr. Ridge, itinatapon mo ba ang mukha na inaalok sa iyo? Ang banal na tagapagmana, na kadalasang nag-uutos ng paggalang mula sa bawat direksyon, ay natural na hindi gustong lunukan ang kawalang hiyaan na ito sa harap ng lahat. Kung kumalat ang balita, ang prestihiyo ng Skyfire ay magkakaroon ng panibagong dagok. Wala sa alinmang panig ang handang lunukan ang kanilang pride, kaya nanatili silang deadlock. Ngunit may kaunting kalamangan ang Truman Ridge. Ito na ang iyong huling pagkakataon, humihingi ka ba ng tawad, o hindi? Si Truman Ridge, na nakatingin sa Saint Air sa harap niya, ay muling pinindot. Sa sandaling iyon, si Bridger Davenport mula sa Three Blade Group ay humakbang pasulong mula sa karamihan, nilapitan ang dalawang paksayon, mga ginoo, ako ay may kalayaang sabihin, huwag tayong makibahagi sa masasamang espiritu. Elder Ridge, bilang ating host, buong kabab ang loob kong hinihiling sa inyo na gumawa ng ilang konsesyon para sa aming sukdulang layunin. Ha, Bridger Davenport, narinig ko ang tungkol sa iyo, na tinawag ang strategist ng Three Blade Group. Ngunit sa harap ko, wala kang karapatang magsalita, panunuya ni Truman Ridge, winuwagayway ang kanyang kamay, scram. Mr. Ridge, kasalanan ko ang mahinang pamamahala, mangyaring huwag itong isa-puso. Sumugod si Maurice Hierro nang makita niya ang nangyayari, nagmamadaling hinayla pabalik si Bridger. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang matalinong tagapayo ay kumilos ng napakaloko ngayon sa lahat ng mga araw. Mula sa sandaling tumuntong ang Saint Air sa Pampang, ang Three Blade Group ay nag-alok ng buong suporta, kahit na ipinadala si Bridger upang pangasiwaan ang lugar ng Old Town, tumulong sa paghahanda para sa pagdating ng Saint Air. At si Maurice Hierro, sa kanyang bahagi, ay sumali sa Boulevard League mula sa pagkakabuo nito, palaging namunguna sa pagsingil sa anumang bagay. Kung sasaktan niya si Truman Ridge dahil kay Bridger, kung gayon ang lahat ng kanyang pagsisikap hanggang ngayon ay walang kabuluhan. Humihingi ako ng tawad, Mr. Ridge, patawarin mo ako. Pinagsalikop ni Bridger Davenport ang kanyang mga kamay sa matinding pagsisisi, yumoko ng husto sa Truman Ridge at hindi sinasadyang ibinunyag ang token sa kanyang baywang. Sa oras na natapos niya ang lahat ng ito, basang-basa na ang likod niya sa pawis. Alam ng langit kung gagana ang token, kung makikita ito ng kabilang partido, at kung magalit si Truman Ridge at agad siyang pinatay, iyon ay isang malaking kawalan. Pero hindi niya kayang suwayan ang utos ni Julius Reed. Pero ang ikinagulat niya, si Maurice Hierro, ang eskrimador na nakaberde, ay tumalikod at naglakad patungo sa gate ng Ridge family nang hindi sinasadyang ibunyag ni Bridger ang token. Maayos at walang salita ng kalokohan. Natigilan ang lahat, kasama ang Truman Ridge at ang Saint Air. Nang wala na si Maurice Hierro, na nakatayo sa pagitan nila, si Truman Ridge ay naiwan upang harapin ang Saint Air ng direkta. Anong ginagawa mo? Nang makita ni Truman Ridge si Maurice Hierro na umalis, agad siyang nakaramdam ng matinding takot. Ano ang gagamitin niya sa pakikitungo sa Saint Air kapag umalis na ang mga taong ito? Haha, Mr. Ridge, pwede na ba tayong mag-usap? Ang Saint Air ay hindi tanga. Nang makita si Maurice Hierro na umalis ng napakadeterminado, hindi niya palalampasan ang pagkakataon, kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tumakbo siya pasulong at sa isang kisap mata, humarap siya sa Truman Ridge. Anong gusto mo? Napaatras si Truman Ridge, at ang mga bodyguard ng Ridge family ay agad na nagkumpulan sa kanya. Bagamat malalakas na manlalaban ang mga bodyguard na ito, wala silang halaga kung ikukumpara kay Maurice Hierro. Sila lang. Ang Saint Air, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, ay tinaya ang mga bodyguard na nasa harapan niya. Mr. Ridge, hindi mo ba gustong ayusin ang mga bagay? Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo ngayon din.
Habang nagsasalita siya, biglang tumaas ang mga kamay niya. Whoosh! Agad na nag-apoy ang apoy sa mga bodyguard, at isa-isa, sa loob lamang ng ilang segundo, mahigit 100 bodyguard ang naging mga lalaking apoy, na gumugulong sa lupa at napaungol sa sakit. His! Napabuntong hininga ang mga nanonood, natakot sa nakita. Isang grupo ng mga nabubuhay na tao ang nasunog, ang kanilang masakit na mga hiyawan ay unti-unting naglaho at naging abo. Ang gayong kapangyarihan ay tiyak na hindi gawa ng tao. Gusto mo pa ng paliwanag? Nakangiti ang Saint Air habang papalapit sa Truman Ridge. Ngayon ay napatay ko na muli ang iyong mga bodyguard, sa harap ng lahat at sa harap mo. Ngunit dahil napatay ko sila, ano ang gagawin mo dito? Ang kanyang mga salita ay nakakapukaw, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ang pag-alis ni Mauricio ay ganap na nagbago ng dinamika sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabila ng pag-iisip, hindi maintindihan ni Truman Ridge kung bakit tumalikod at umalis si Mauricio, hindi pinansin ang kanyang kapakanan. Ngayon ay nahaharap sa walang humpay na panggigipit mula sa Saint Air, nadama ni Truman Ridge ang matinding kawalan ng kakayahan. Kung pumatay ng tao ang Saint Air, hindi ako mangangahas na humingi ng paliwanag. Kung pumatay ka, pumatay ka. Palibhasa'y nabubuhay ng napakaraming taon, alam ni Truman Ridge ang prinsipyo na dapat iyuko ng isang tao ang kanilang ulo sa ilalim ng bubong ng iba. Kung wala ang proteksyon ni Mauricio, wala siyang karapatang hamanin ang Saint Air. Sampal. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang Saint Air ay tumugon ng isang backhand slap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 338, Mahiwagang Babae. Ang biglaang sampal mula sa Saint Air, hindi lamang nag-iwan sa Truman Ridge na natulala, kundi pati na rin ang nakapalibot na mayayamang pili ng Five River Province na ganap na nagyelo sa lugar. Gaano man mo sabihin, ang Truman Ridge ay hindi bababa sa nominal na alliance hierarch ng Boulevard League. Sa puntong ito, maging si Tobias Michael, ang pinakamayamang tao sa Gani Province, ay walang pagtutol. Ang katotohanang nagawa niyang patayin sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter nang hindi nag-iiwan ng bakas ay ganap na napatunayan ang mga kakayahan ni Truman Ridge. O sa halip, ang mga mayayaman ay sadyang natakot na hamanin ang Truman Ridge, sa takot na sila ang maging susunod na Miguel Abbott. Karamihan sa kanilang mga kakayahan ay kapantay ng kay Miguel Abbott, o mas mababa pa para sa ilan. Ngunit ngayon, ang sampal na iyon mula sa Saint Air ay direktang winasak ang autoridad ni Truman Ridge sa Boulevard League. Ang prestihiyo na ang Ridge family ay nagsimulang itatag, ay nawala sa isang iglap. Ang kanilang pagnanais na igalang ng lahat sa sandaling lumitaw sila, ay biglang naputol. You! How dare you hit me? Namumungay ang mga mata ni Truman Ridge habang mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bagamat ang Ridge family, kasama ang mga ari-arian nito na mahigit sa 100 bilyon, ay nananatiling napakababa ng profile noon, at hindi maraming tagalabas ang nakarinig tungkol sa Ridge family. Ang isang mayamang taong lumalabas ay tiyak na makakatanggap ng paggalang. Kasama ang mga retainer ng pamilya, ang Ridge family ay mayroong mahigit 100 tao, at sa mga nakalipas na taon, ang mga pakikipag-ugnayan ng mga miyembro ng pamilyang Ridge sa labas ay nakapagpatatag na ng reputasyon ng Ridge family sa pamamagitan ng malaking pera. Maraming kilalang tao ang sunod-sunod na bumisita, na naghahangad na kaibiganin si Truman Ridge. Palibhasa'y layaw at hinahawakan ng lahat na parang bituin, hindi napigilan ni Truman Ridge na maging mayabang. Sa kanyang buhay, palaging nag-uutos ng hangin at nagpapaulan, hindi siya makapaniwala na sa mahigit 70 taong gulang, siya ay sasampalin sa mukha. At nangyari ito sa harap mismo ng madla, maaaring isipin ng isa ang galit sa kanyang puso. How about it, Mr. Ridge? Hindi ka ba kontento? Sabi ng Saint Air na may mapanuksong tingin kay Truman Ridge, huminga ng mahina, hindi kontento. Pagkatapos ay tiisin mo lang. Ngayon pa lang, ang paglakad-lakad sa paligid na inalalayan ng Shadow Warrior, ay nakapagpagalit na sa Saint Air. Ngayon, sa pag-alis ng Shadow Warrior sa hindi malamang dahilan, mas malamang na hindi niya bibitawan ang pagkakataong ipahiya si Truman Ridge. Ikaw, sampal. Bago natapos ni Truman Ridge ang kanyang mga salita, muling sinampal siya ng Saint Air, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Guro, ang kasambahay, saglit na natigilan,
Pagkatapos ay mabilis na sumugod upang tulungan si Truman Ridge na bumangon mula sa lupa. Guro, ayos ka lang ba? Mukha ba akong okay sa iyo? Dahan-daang tumayo si Truman Ridge mula sa lupa, marahang pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig gamit ang kanyang manggas. Nakakatakot na tahimik ang hangin. Ang mga negosyante ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog, kahit na si Tobias Michael ay nakatayo pa rin sa lugar, mabilis na pinag-isipan ang sitwasyon sa loob. Nang makita ang hindi nasisiyahang tingin sa mga mata ni Truman Ridge, muling lumapit ang Saint Air at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, bakit hindi mo subukang maghiganti? Dahil ang Shadow Warrior ay napunta sa kabundukan, ang Saint Air, nakatayo roon, ay hindi na maramdaman ang presensya ng mga taong iyon. Dahil dito, lalo siyang nagtiwala sa pagharap sa Truman Ridge. Mukhang hindi mo mga trabahador ang mga taong iyon. Tandaan mo ito, Mr. Ridge, maaari ka lamang umasa sa iyong sariling mga tao, sabi ng Saint Air, tinapik ang balikat ni Truman Ridge, pagkatapos ay malakas na idiniin. Pumalakpak, nahuli ng tuluyan, napaluhod si Truman Ridge. Mr. Ridge, anong ginagawa mo? Nambobola mo ako, gusto mo mang humingi ng tawad, hindi naman kailangan nito, di ba? Tawa ng tawa ang Saint Air, saka tumalikod at sumakay sa isang sedan. Ang lalaking nakatank top ay nagmamadaling pumasok sa kotse at pagkatapos ay ibinaba ang bintana, sumigaw sa mga mangangalakal, Leopold Family Villa, may gumagabay sa daan. Nagkatinginan ang lahat, walang nang ahas na manligaw. Hindi man lang pinahahalagahan ni Truman Ridge ang kanyang sariling pamilya, lalo pa ang mga taong ito. Sumunod ka sa akin. Saglit na nag-alinlangan si Whitley Leopold bago sumakay sa kotse at pinona ang daan. Nang makita ang Saint Air na nangunguna, ang iba ay bumalik din sa kanilang mga sasakyan at sumunod sa likod, sabay-sabay na nagtungo sa Leopold Family Villa. Wala pang isang minuto, ang convoy ng 12 ng mga tao ay naiwan na si Cesar Pendleton lamang ang nakaupo sa isang wheelchair, piniling huwag umalis. Cesar Pendleton, bakit hindi ka umaalis? Dahan-daang tumayo si Truman Ridge sa tulong ng mayordomo, duguan na ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa nag-iisang taong naiwan, si Truman Ridge, na medyo gamaan ang pakiramdam sa kanyang puso. At least may konsensya, hindi pinilit na sumunod sa iba. Mr. Ridge, ang kotse ko ay kinuha ni Bridger Davenport, hindi ako makakaalis kahit na gusto ko, sabi ni Cesar Pendleton na may kahihiyan na mukha. Maaari mo bang problemayan si Mr. Ridge na pahiram muna ako ng kotse? Nang matapos siyang magsalita, hindi lang Truman Ridge ang nagdilim sa sukdulan kundi pati na rin ang mukha ng mayordomo. Walang escort, ikinaway ni Truman Ridge ang kanyang manggas at humakbang pabalik sa looban. Pagkabalik niya ay dumiretso siya sa main hall, kung saan nakita niya ang lahat ng naka-green na martial artist na umalis kanina na tahimik na nakaupo. Bakit ka umalis? Ang utos mula sa itaas ay upang matiyak ang kaligtasan ng aking Ridge family. Malakas na hinampas ni Truman Ridge ang mesa at umungol, sa mismong pintuan ko, nasample ako sa mukha. Kung hindi dahil sa ayaw ipadala ng kabilang partido ang Shadow Warrior, baka namatay na ako sa labas. I-report ko ang mga kaganapan ngayon ng eksakto kung ano ang nangyari. Namumula ang kanyang mukha, lalong lumalamig ang kanyang kilos. Kung nais ni Mr. Ridge na magulat, pagkatapos ay magulat. Talagang tungkulin naming protektahan ang iyong kaligtasan. Ngunit dapat mong malaman, sinusunod din namin ang mga utos. Isang senior martial artist na naka-green ang kumuha ng teacup at humigop ng marahan, mayroon kaming rules for doing things, at hindi mo kami bodyguards, Mr. Ridge. Kung hindi ka nasisiyahan, aalis kami kaagad. Ikaw, namuti sa galit ang mga labi ni Truman Ridge, nanginginig ang kanyang katawan, fine. Tatawagan ko ngayon ang mga nakatataas at tingnan kung paano mo ito ipapaliwanag. Hinawakan niya ang kanyang namamagang mukha, tumalikod, at naglakad pabalik sa kanyang silid, kung saan inilabas niya ang isang satellite phone mula sa ilalim ng kama. Ang iyong mga tao ay hindi sumunod sa mga patakaran, at ang Saint Air at ako ay naghaharap sa isa't isa. Nakontrol ko ang sitwasyon, ngunit ang mga martial artist na naka-green ay umalis nang hindi maipaliwanag, pinahiya ako sa harap ng lahat. Ang prestihiyo na itinatag ko ay nawala na ngayon.
Inilabas ni Truman Ridge ang kanyang pagkadismaya sa telepono. Hindi nila ito kasalanan, pagkaraan ng ilang sandali, isang boses ng babae ang dumating sa telepono. Sinusunod lang nila ang utos, Mr. Ridge, we have our rules. Ngayon lang, may lumitaw sa loob ng ating organisasyon, at ang mga martial artists na naka-green ay kailangang umatras. Kailangan mong mag-ingat ngayon, subukang huwag gumawa ng anumang bagay na wala sa linya. Tungkol sa Saint Air, magpapadala ako ng isang tao upang harapin ito. Matapos marinig ang sinabi ng babae, lalo pang lumalim ang pagkunot ng noo ni Truman Ridge, at medyo hindi nasisiyahang sinabi niya, kaya sinampal ako ng walang kabuluhan. Hindi ko alam kung ano ang iyong mga alituntunin, ngunit ang pagiging mapahiya ng Saint Air ngayon ay hindi mapag-aalinlanganang nauugnay sa iyong mga tao na abandonahin ang kanilang mga posisyon sa huling minuto. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagalit, na nawalan siya ng mukha sa publiko sa kanyang edad. Kung ito ay makakalabas, malamang nadadalhin ng Ridge family ang kahihiyang ito sa mga darating na dekada. Mr. Ridge, ingatan mo ang iyong mga salita. Agad na naging malamig ang boses ng babae, dahilan para manginig si Truman Ridge sa kabilang dulo ng telepono. Kung ayaw mong maging alliance hierarch, maaari kitang palitan anumang oras. Hindi mo ako naiintindihan, hindi iyon sinasadya ni Yannick Ridge, nagmamadaling paliwanag ni Truman Ridge. Bukod sa iyo, nais kong walang makaalam ng aking pag-iral. Pagkasabi nito ay ibinaba ng babae ang telepono. Pumalakpak, kasabay nito, isang bangkay ang itinapon sa silid ni Truman Ridge. Butler, nang makilala ang mukha ng bangkay, halos lumuwa ang mga mata ni Truman Ridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 339, isang hindi kanais-nais na simula. Ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ni Truman Ridge ay hindi ang kanyang anak, o ang kanyang apo, ngunit ang mayordomo na namatay na bago sa kanya. Para sa lahat ng mga bagay na malaki at maliit tungkol sa pamilya Ridge, Truman Ridge ay kumonsulta sa mayordomo. Palihim pa niyang sinabi sa mayordomo ang pakikitungo niya sa misteryosong babae. Masasabing walang sikreto sa kanilang dalawa. Ang mayordomo ay nanirahan sa pamilyang Ridge mula pa noong siya ay bata, at kahit na ang kanyang relasyon kay Truman Ridge ay nominal na Panginoon at katulong, sa katotohanan, ito ay mas katulad ng sa mga kaibigan. Sa tuwing may makabuluhang nangyari sa pamilya Ridge, palaging kumukonsulta muna si Truman Ridge sa mayordomo bago ipaalam sa buong pamilya. Ako ang naging sanhi ng iyong pagkamatay. Dahan-daang hinawakan ni Truman Ridge ang mainit na katawan ng mayordomo, ang kanyang kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung hindi niya sinabi sa mayordomo ang tungkol sa bagay na iyon, hindi sana namatay ang mayordomo. Old pal, I'm sorry. Huminga siya ng malalim, at sa nanginginig na mga kamay, marahang ipinikit niya ang mga mata ng mayordomo na hindi pa tumitigil sa pagtingin. Ang kamatayan ng mayordomo ay lubos na nagpabatid sa kanya na siya ay tumahak sa isang daan na walang babalikan. Ang mga eskrimador na nakasuot ng berdeng damit sa looban, na di umano ay nandoon para protektahan siya, ngayon ay tila mas nandoon sila para subaybayan siya. Kung hindi, paano nila malalaman na alam ng mayordoma ang bagay na ito? Huminga ng malalim si Truman Ridge at bumagsak sa lupa, walang laman ang kanyang tingin. Samantala, sa villa ng pamilya Leopold, isang ganap na kakaibang eksena ang naganap. Ang pamilya Leopold ay nag-host ng isang engranding salo-salo sa villa upang aliwin ang Saint Air at ang mga tao mula sa Skyfire na naglakbay ng malayo. Sa labas, isang malaking bilang ng mga bodyguard at mga kasamahan ng Skyfire ang nagpatrolya upang matiyak ang kaligtasan. Dahil nasaksihan ang kapangyarihan ng Saint Air, agad na kinuha ng mga negosyanteng dating pumanig sa Truman Ridge ang kanilang mga salamin upang purihin ang Saint Air. Sa kanilang pananaw, kahit na makapangyarihan ang Boulevard League, hindi nito kayang tiisin ang isang tao tulad ng Saint Air. Kung kumilos ang Saint Air, walang pag-aalinlangan si Julius Reed. Ako si Maurice Hierro, ang boss ng Three Blade Group. Itinaas ni Maurice Hierro ang kanyang baso at magalang na lumapit sa Saint Air, sa pananatili ng Saint Air sa Five River Province. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, maaari mo akong tanungin. Bagamat hindi ko maihahambing ang mga pangunahing negosyanteng iyon, matutugunan ko pa rin ang iyong mga pangangailangan sa loob ng probinsya.
Si Maurice Hierro ay karaniwang oportunista, na dati ay walang tigil na nambobola sa Truman Ridge, at ngayon ay nagsimulang manligaw sa Saint Air. Kilala kita, tumango ang Saint Air at itinaas ang kanyang baso, nabanggit ka na ng aking mga tao noon. Ang mga paghahanda sa lumang distrito ng lungsod, lahat sila ay dahil sa iyong empleyado na si Bridger Davenport. Isang karangalan para sa aking Three-Blade Group na maglingkod sa Saint Air. Sa hinaharap, anuman ang kailangan mo, kahit na kailangan kong umakyat sa bundok ng mga espada o lamusong sa dagat ng apoy, hindi ako magdadalawang isip. Itinaas ni Maurice Hierro ang kanyang baso at pinatuyo ito ng sabay-sabay. Ako na ang bahala sa bagay na iyong hiningi, tumango ang Saint Air at ganoon din ang laman ng kanyang baso, ibigay mo sa akin ang mga detalye ng kinaroroonan ng taong iyon, at ako ay magsasaayos ng isang tao na tutulong sa iyo na alisin siya. Hindi niya alam na ang Julius Reed na gustong patayin ni Maurice Hierro ay ang taong responsable sa pagsira sa kanilang Skyfire. Ang dahilan ng pagpunta niya sa Five River Province ay dahil nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang misteryosong organisasyon na nagsasabing nasa Five River Province ang taong nagpabagsak sa kanilang Skyfire sect ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng maraming taon ng muling pagtatayo, ang Skyfire sect, kahit na halos maibalik, ay nanatiling biro sa kriminal na underworld. Para maalis ang kahihiyang ito, kailangan nilang patayin ang taong Samire sa kanilang sekta. Sa dugo ng kanilang mga kaaway, lilinisin nila ang kahihiyan na ito. Salamat sa iyong mabait na intensyon, Saint Air. Aayusin ko ang isang tao na mag-iimbestiga kaagad, ngunit tandaan na ang taong ito ay napakakapangyarihan. Maraming may kakayahang lokal na mga figure ang naghiganti laban sa kanya at nauwi sa kamatayan sa kamay ng kanyang empleyado, maingat na paalala ni Maurice Hierro. Mula nang ma-blackmail, palagi siyang nag-iisip ng mga paraan para patayin si Julius Reed. Nang maglaon, sa payo ni Bridger Davenport, siya ay nagtiyaga at naglaan ng kanyang oras, sa huli ay nasaksihan ang pagbagsak ng pamilyang Leopold. Iyon ay noong nagpasya siyang magpatuloy sa paghihintay. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pag-asa kasama ang isang makapangyarihang figure tulad ng Saint Air, paano niya magagawang palampasin ang pagkakataong ito? Ako, si Sheridan Isolde ng Gani Province, ay maaaring hindi gaanong mangangalakal, ngunit handa akong gawin ang lahat sa abot ng aking makakaya para matulungan ang santong tagapagmana. Nakita ni Stanley Isolde ang katapangan ng santo tagapagmana noong araw na iyon at tanging ang pagtibok ng kanyang puso lang ang naramdaman. Tao ba ito? Siya ay halos isang demigod. Narinig ko na ang anak mo ay kinidnap. Napakaliit na isyo, hindi na kailangang pag-isipan pa. Kung tumanggi si Truman Ridge na tulungan ka, gagawin ko, sabi ng Saint Air sa lalaking nauna sa kanya, bahagyang nakangiti, nga pala, huhulihin ko rin ang taong responsable. Salamat, Saint Air. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na lumuhad si Stanley Isolde sa lupa sa kasabikan, nanginginig na hindi mapigilan. Napag-usapan na niya ang bagay na ito sa Mayordomo sa umaga, ngunit kahit na ang Boulevard League ay sumang-ayon sa salita, hindi pa sila gumawa ng anumang konkretong aksyon. Si Stanley Isolde, nasabik sa kanyang anak, ay halos hindi makayanan ang pag-iisip na ang kanyang anak ay pinahiya sa Gonzales City. Ngayong inilabas na ng santong tagapagmana ang isyo nang hindi man lang siya nagtanong, lalo pang lumakas ang kanyang paghanga sa santo tagapagmana. Tumayo ka, ito ay walang kabuluhan, sabi ng Saint Air na ikanaway ang kanyang kamay, na inutusan ang lalaking nakatank top sa likod niya, ayusin ang mga tao na iligtas ang kanyang anak at hulihin ang kidnapper habang ikaw ay naruroon, na iniwan ang taong iyon sa Mr. Isolde dito para itapon. Ang iyong utos ay ang aking hiling. Tumango ang lalaking nakatank top at agad na naglabas ng cellphone, na nag-order ng gawain sa harap mismo ni Stanley Isolde. Sa dalawang halimbawang ito, ang mga nag-aalinlangan pa rin sa pagitan ng Truman Ridge at ng Saint Air ay agad na inilipat ang kanilang katapatan sa Saint Air. Sa katunayan, may isa pang dahilan kung bakit nila sinuportahan ang Saint Air. Ang Ridge family ay nagnanais ng pinakamataas na pwesto sa Five River Province, na malinaw na bagay na hindi gustong makita ng mayayamang mga ngalakal. Walang nagnanais ng pangangibabaw ng isang pamilya, kahit na ang pamilya Leopold ay nauuna lamang ng bahagya, nang hindi lubos na nahihigitin ang iba pang mga pamilya. Kung masyadong lumakas ang impluwensya ng isang tao,
natural na haharapin nila ang magkasanib na pagsupil mula sa ibang mga negosyo. Balanse ang pinakagustong makita ng mga mangangalakal. Ngunit kung isasaalang-alang ang agresibong paninindigan ng Ridge family, halatang inaasahan nilang magsumite ang mga mangangalakal na ito. Saint Air, may tawag para sa iyo. Ito ay mula sa isang babae na nagpipilit na makipag-usap sa iyo. Isang western na lalaki ang lumapit sa Saint Air na may hawak na custom-made na telepono sa panahon ng toast. Sino ito? Tanong ng Saint Air, na nakatingala. Ito ay isang aparatong pangkomunikasyon na ginamit nila sa loob, hindi alam ng mga tagalabas ang numero, lalo na ang pag-encrypt na kasangkot. Sinabi ng tumatawag na makikilala mo siya kapag sumagot ka, ipinakita ng lalaki ang telepono gamit ang dalawang kamay. Ladies and gentlemen, please excuse me, ang sabi ng Saint Air na may tango at ngiti, kinuha ang telepono at naglakad patungo sa entrance. Sino ito? Kung sino ako ay hindi mo iniisip. Gayunpaman, nais kong ipaalam sa iyo na ako ang nagtatag ng Boulevard League, hindi Truman Ridge. Kung maglakas loob kang guluhin ang alyansang ito, wala akong pakialam na turuan ka ng leksyon, ngunit kung magtutulungan kayong dalawa, matutupad ko ang iyong hiling para sa paghihiganti. Isang malamig na boses ng babae ang nag-transmit mula sa telepono. Ikaw kasi, natense ang Saint Air nang marinig ang boses na ito. Dahil hindi nagtagal, ipinaalam sa kanya ng may-ari ng boses na iyon na nasa Five River Province ang kanyang kalaban. Hindi ka panipaniwala, ang Boulevard League ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Ang mga eskrimador ba ngayon ay mga tauhan mo rin? Ang pag-iisip sa mga eskrimador na iyon ay nagpasakit ng ulo ng Saint Air. Napakalakas nila, at nahirapan siyang makipaglaban. Tama, pinatay ko lang ang mayordoma ng Ridge family. Kung pipiliin mo ring sumuwi, maaari akong magsimula sa pagpatay ng isang tao sa iyong tabi upang makita kung ano ang iyong reaksyon, sabi ng babae bago humagalpak ng tawa, biro lang. Pagkatapos nun, nag-end na yung call. Saint Air, ipinadala ang ating mga tauhan para iligtas ang pamilya Isolde, patay na silang lahat. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakatank top ay tumakbo sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 340, madilim na palaso ang sugat sa mga tao. Paano ito posible? Nang marinig ang balita, biglang huminto ang Saint Air sa kanyang kinatatayuan. Tumalikod siya at hinawakan sa kwelyo ang lalaking nakavest, hindi ba pinaalis na lang natin ang mga tao natin? Sa piging, inihayag ng Saint Air sa harap ng lahat ang kanyang intensyon na iligtas si Sheridan Isolde. At ilang minuto na lang ang lumipas mula nang sumunod ang kanyang mga tauhan sa gawaing ito. Kahit na ang accounting para sa mga paggalaw ng mga tauhan at paghahanda sa paglalakbay, ang kanyang mga tao ay maaaring lumabas sa villa na ito. Oo, kalalabas lang ng mga tao natin at tinambangan sa mismong pasukan ng villa. Ang kanilang mga katawan ay wala kahit 100 metro mula sa tarangkahan, namutla ang lalaking nakasuot ng vest, nanginginig ang kanyang mga salita at ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigil. Sinundan niya ang Skyfire sa loob ng maraming taon, na kompleto ang hindi mabilang na mga misyon, ngunit wala pang nakakagulat na gaya ngayon. Ang mga pagkamatay ay karaniwan, paanong ang isang unit ng labanan ay hindi makakaranas ng mga casualty. Ngunit ang pagkawala ng 12 bihasang kamay ngayon, bawat isa sa mga lalaking ito ay isang matigas na mandirigma ng Skyfire at isang debotong tagasunod ng sekta, ay hindi pa naganap. Sa ngayon, wala pa rin silang ideya kung sino ang utak sa likod ng mga eksena. Ang mga tauhan ay namatay sa hindi maipaliwanag na paraan, at walang kahit sino na pantirya para sa paghihiganti. Sabihin mo sa akin ulit. Matindi ang titig ng Saint Air sa mga mata ng lalaking may suot na vest, hindi mapigilan ang pagkibot ng mukha nito. Sa lalong madaling panahon ay natanggap niya ang tawag mula sa babae at ang kanyang mga tao ay ganap na nalipol, ang gayong banta, ang gayong kahihiyan, ay labis para sa santagapagmana, na palaging nakikita ang kanyang sarili bilang marangal, upang pasanin. Ang ating mga tao, wala na silang lahat, huminga ng malalim ang lalaking nakavest, sumagot na nakayuko. Ang kanyang boses ay may tono ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan, na binuburan ng kaunting kalungkutan. Sa nakalipas na dekada, hindi pa nakaharap ang Skyfire ng ganoong kahihiyan. Dalhin mo ako,
Sabi ng Saint Air, na huminahon mula sa kanyang galit, ang pagkakahawak niya sa kwelyo ng vest ng lalaki ay unti-unting lumuwag. Sa ngayon, ang galit ay hindi malulutas ang anuman. Kahit napatayin niya ang lalaking nakavest sa harap niya, hindi ito makakatulong sa mas malaking sitwasyon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alamin kung sino ang may kasalanan sa likod ng mga eksena, at makita kung sino ang nag-uudyok ng gulo. Sa sandaling naisip niya ito, ang boses ng babaeng iyon ay umalangaw-ngaw sa isip ng Saint Air. Kung ikaw talaga yan, dudurugin kita. Umungal siya, biglang nag-apoy ang kamay niya. Ang lalaking nakavest ay hindi nang ahas gumawa ng ingay, agad na tumalikod, at, kasama ang ilang mga tauhan, nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan ng insidente kasama ang Saint Air. Mga Ginoo, mangyaring ipagpatuloy ang pag-inom, mayroon akong aasikasuhin at sasamahan kayo sa isang toast mamaya. Nang madaanan nila ang dining area, binigyan ng Saint Air ang mga mangangalakal ng Five River Province ng isang mahinang ngiti at naglakad palabas ng Villa Complex. Ligtas na paglalakbay, Saint Air, halos hindi na tayo makapaghintay. Hihintayin natin dito ang pagbabalik ng Saint Air. Ang bawat isa ay nagsalita ng isa-isa, may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga puso ay puno ng lubos na kagalakan. Ang gayong tagalabas, na walang mga salungatan ng interes sa kanila, at isang figure tulad ng Saint Air, ay malamang na hindi mananatili sa loob ng mahabang panahon. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Saint Air na alisin si Julius Reed at iba pang mga banta, ang mga mangangalakal ay maaaring walang kahirap-hirap na umani ng mga benepisyo at ibahagi ang mga labi ng mga ari-arian nina Octavius at Stanislaus Potter. Bukod dito, ang salungatan sa pagitan ng Truman Ridge at ng Saint Air ngayon ay humantong sa ilan sa kanila na buong tapang na isipin kung ano ang kahihinatnan kung ang dalawang tigre ay hindi makakahati sa isang bundok. Uuwi kaya ang Saint Air sa isang kaawa-awang kalagayan, o ang Truman Ridge ay magwawakas at magkalat? O marahil, pareho ang magdaranas ng pagkalugi. Ano man ang kahihinatnan, ito ay magiging lahat sa kalamangan ng mga naruroon ng walang anumang pinsalang nagawa. Saint Air, mangyaring maging handa sa kung ano ang iyong makikita, ang lalaking nakasuot ng vest ay huminto sa kanyang mga hakbang sa gate ng villa, lumingon upang tumingin sa Saint Air na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa buong buhay ko, nakita ko ang lahat ng mga tagumpay at kabiguan na makikita ng isang tao, ano ang dapat katakutin? Sige, Hamza, paano kapag dumating ka sa silangan, naging mahiyain ka? Sa kanluran, ikaw ay isang mandirigma na nagdulot ng takot sa puso ng marami, sa tapang ng 1,000 tao. Ang sabi ng santo tagapagmana na may panunuya sa kanyang mga mata, ang kanyang tono ay tumutulo ng pagkonsensya. Sa loob ng Skyfire, ang Saint Air ang itinalagang kahalili sa sect hierarch, at kapag ang hierarch ay umakyat sa langit, ang Saint Air ay babangon upang pumalit sa kanya. Ngunit bago naging sect hierarch, ang mga karapatan ng Saint Air ay hindi malaki, hindi man lang siya nakapag-ayos ng mga tauhan sa loob ng sekta. Si Hamza ang pinagkakatiwalaan ng sect hierarch, na sikat sa kanyang katapangan. Sa mga larangan ng digmaan sa kanluran, palagi niyang nagagawa ang kanyang mga misyon ng may kahusayan, na nagiging bangungot ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, ang saloobin ni Hamza sa Saint Air ay palaging malabo, at kahit na medyo sadyang malayo. Sa paglalakbay na ito sa gitnang kapatagan, partikular na hiniling ng Saint Air na isama si Hamza, isang bahagi upang maakit siya at isang bahagi upang magsilbing babala. Ngunit habang tumatagal, hindi tinanggap ni Hamza ang mga pagtatangka ng Saint Air na lapitan siya, at nagpakita pa siya ng ilang pagtutol, na nagdulot ng malaking kawalang kasiyahan sa Saint Air, hanggang sa puntong naisipan niyang maghanap ng pagkakataon para lubusang makitungo kay Hamza. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Hamza ang pinagkakatiwalaan ng sect hierarch, nais niyang patayin si Hamza ng direkta sa malayong silangan. Saint Air, hindi ako kulang sa lakas ng loob o natatakot ako sa gulo. Kaya lang masyadong kakaiba ang mga pangyayari ngayon. Bagamat itinuturing kong bihasa ako sa pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon, sa pagharap sa mga bangkay ng mga kasamahan na ito, nakakaramdam pa rin ako ng ginaw. Si Hamza ay handang-handa para sa panunuyan ng santo tagapagmana. Siya ay tapat sa sect hierarch at ayaw niyang mahati ang sekta sa maraming paksayon. Lead the way. Umiling ang Saint Air at tumigil sa pagsasalita.
Medyo nadismaya siya kay Hamza. Pakiusap, si Hamza ang nanguna sa harapan, hindi na nagsasalita o nakikipag-ugnayan sa santo tagapagmana. Wala pang 5 metro ang nilakad nila nang huminto ang Saint Air, ang kanyang ilong ay matalas na sumisinghot ng mga pabango sa hangin. Siya ay palaging sensitibo sa mga amoy na ito ay isa sa kanyang likas na regalo. May mali. Huminto ang Saint Air, pumikit, at nagsimulang maramdaman ang mga pabango na umiikot sa hangin. Ang pangamoy ng ordinaryong tao ay maaari lamang makilala ang mga pangunahing amoy, tulad ng bango o baho. Ngunit ang Saint Air, kasama ang kanyang pambihirang talento, ay maaaring makakita ng amoy ng hindi pamilyar na mga tao. Wala pang 5 metro sa unahan nila, ang mga bangkay ng mga naunang nakasagupal na hidden guards ay nasa lupa, naputol-putol. Mahigit 100 lalaki, lahat ay pinatay sa parehong paraan, at tila wala silang pagkakataong lumaban. Masasabi ng isa na sa simula pa lang, isa na itong massacre. Nang makita ang kalmadong pag-uugali ng Saint Air, medyo nagulat si Hamza. Noong una niyang nakita ang eksenang ito, naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang tiyan, at nasuka siya kaagad. Gayunpaman, hinarap ng santong tagapagmana ang mga pinutol na mga paa at naputol na mga katawan ng walang kaunting sorpresa. Sinong pumupunta dyan, duwag ka sa gabi. Whoosh! Ang kaninang nakapikit na Saint Air ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at 2 apoy ang bumulaga mula sa kanyang mga palad, direktang bumaril patungo sa isang puno 10 metro ang layo. Kaluskos! Nang maabot ng apoy ang puno, isang figure ang agad na tumabi. May tao. Napagtanto din ni Hamza ang presensya ng isang kaaway sa parehong oras. Agad niyang inilabas ang kahon ng mga nakatagong armas mula sa kanyang likuran at sinimulan niyang barilin ang anino sa hangin. Swish! Kasabay nito, isang malamig na kinang ang pumutok sa hangin, lumilipad ng diretso patungo kay Hamza. Ang mga taon ng pamumuhay sa gilid ay nahasa ang kakayahan ni Hamza. Sa pagharap sa biglaang pag-ataking ito, umiwas siya sa tagiliran, na halos umiwas sa isang nakamamatay na suntok. Pero may tumagos pa rin sa braso niya. Hamza, ang Saint Air, na nakatingin sa tumatakas na figure, ay nag-alinlangan sandali bago mabilis na tumakbo sa tabi ni Hamza.